Sige, game na. Game na. Ay, Sige, sige. Sige na, 10 minutes bro. 10 minutes. 10 minutes? Ganito yung tema 10 natin. minutes? sige. 7 Salamat. lang, okay na yung 7. Sige, Ikaw kunti lang, na. 7 minutes. Sige, 7 minutes. So, yung tema natin, good morning mga kapatid. No? Meron tayong magaganap na debate ngayon. Si Friday Cat at si Boy Letra sa tema na patutunayan ni Bro Boy Letra na ang revolto ng Katoliko ay biblical. No, yan ang tema. Patutunayan ng revolto ng Katoliko ay biblical. Ang affirmative natin si Brother Boy Letra. At 7 minutes lang. 7 minutes yung presentation. So, mapuyat ka masyado bro eh. Oo. So, magsisimula ka na, Bro Boy Letra. 7 minutes. Alright, so nagkabiglaan lang to, napasubo si brother Friday the Cat na isa po siyang anti-Catholic. Sabi niya isa daw siyang anti-Catholic. Napatutunayan ko na ang rebulto ng Roman Catholic Church ay biblical at kasiya-siya sa paningin ng Diyos. Siyempre ang unang-unang rebulto namin, no? Na tuwing kami ay mag-worship sa Diyos ay ang rebulto po ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Isaiah 19:19, 20-21. So, lalabanan pa rin kita ng maayos dahil ito bilang pagrespeto ko to sa'yo, no? Believe naman ako sa'yo, bro, kasi lumaban ka pa rin naman sa akin. Isaiah 19:19, 20-21. Dito ko kukuha ng argumento. Tingnan natin. In that day, merong propesiya. There shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Merong propesiya na sa araw na yaon magkakaroon daw ng altar ng Panginoon at monumento ng Panginoon sa mga hangganan. Ngayon, yung monument dito, pag tinignan natin sa MBB, kaninong monumento, ito ay kay Yahweh. Anong version? Isaiah? Teka lang, Isaiah. Mute ka muna bro. Makinig ka, Isaiah 19:19. Sige, sorry. Buti yan si Friday, si Sect Destroyer, ang bilis ng daliri, nandiyan na kaagad sa screen, basahin ko. Si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya ay paparangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may mga hangganan. Kita mo, paparangalan ng isang haliging bato. Bakit po haligi tapos bato? Tapos dito naman po sa Douay Rhymes version, monumento. Pag tinignan mo yan sa Strong's Concordance, si Strong's po ay hindi po Catholic pero siya po ay nag-aral ng Greek. Mababasa po natin doon yung maksiba na ang ibig sabihin ay nakatayong larawan. Nakatayong larawan. Malinaw po yan, no? At kanino daw pong nakatayong larawan? Larawan ni Yahweh. Yod-he, Vav-he. Ayan. Binigay na ni host. Standing image. Pag sinabing standing image, rebulto. Kaninong rebulto? Sa Panginoon na takalagay dyan ay sacred, banal. Yan sacred or dedicate. Sacred pillar. Bakit pillar? Kasi itong imahe na to nakatayo. No? Kaya nga dun sa lumingon si Lot, nung asawa ni Lot, 'di ba, naging haliging asin. No? Ibig sabihin, naging estatwang asin. Monumento. Pag sinabi monumento, statue commemorate a famous or notable person. Ngayon, bakit Yahweh? Yung Yod-He-Vav-He, ibig sabihin existence or yung eternal. At yan po ay ang larawan ni Kristo. No? Kung mapansin nyo, sa mga ibang protestante, meron silang imahe pero wala silang imahe ni Kristo. Anong ginawa nila? Kunyari sa INC, kagaya ng umakyat kanina, no? Sa Roma 1, talatang 23, letra por letra, ang kanilang ipinilit ay ganito. No? Kayo talaga ang sumamba sa Diyos-Diyosan. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ang mga gumagapang. Mapansin mo, no? Pinalitan daw nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng hayop, ibon at gumagapang. No?
Kaya dahil sa pagnanasa sila hinayaan sila ng Diyos ng karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga sariling kanilang sarili, no? At sa talatang 22, kung mapansin nyo, sa pag-aangking marunong sila yung mga naging hangal. So ito to sila, no? At ano yung kaluwalhatian ng Diyos na pinalitan nila? Ng imahe ng Diyos-Diyosan? Ay ang kaluwalhatian po ng Diyos na dapat iyon ang monumento ng ating Panginoong Jesucristo. Pag binasa natin dito sa ikalawang Korinto 4, talatang 6. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang aming tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano daw ang kaluwalhatian ng Diyos? Na muka ni Kristo. Iyon pala dapat. Yan ang pinalit ng mga INC. Yung logo nila, may apat na paa, may apat na paa, yung tupa. Yun yung ipinalit nila. May gumagapang, yung ahas, na nasa paikot ng logo. At may lumilipad na ibon. Na imbis na, ayon sa Isaiah 19:19, imbis na ang sentro, no, pag ikaw ay mag-worship, ang imahe ni Kristo, dahil iyon ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanilang ipinalit ay mga imahe na mga nasisira o karumal-dumal. Ito po ay imahe na pagmamayari ng iglesyang hindi naman talaga tinatag ni Kristo. At hindi po nananahan ng Diyos doon. No? Acts 17:24. At ang walang pagkasira, ito po, si Kristo. Kaya nga nung namatay siya, hindi hinayaang mabulok ang kanyang katawan. Diba? Siya ay nabuhay na magmuli. No? So, siya po ang ebidensya na meron talagang resurrection, na ang tao talaga ay walang pagkasira. At ano pa, bukod doon, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. At siya rin Last si 1 Yahweh. minute, bro boy. No? Pag binasa nyo dito sa Jude 1:5, letra por letra, no, si Jesus, yung Yahweh, yung eternal na na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Oh. At sa araw na yaon, sa future, pag nagkaroon na ng Christianity, pag nagkatawan tao na ang Diyos, meron na siyang imahe, at yung imahe na to ay imahe ng Diyos. Sabihin, wala na tong pagkasira, hindi kaya tong sirain, tinalo niya ang kamatayan, at siya mismo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita, at siya mismo ang kaluwalhatian ng Diyos sa makatuwid, siya ang katuparan sa Isaiah 19:20-21 na magkakaroon ng monumento ng Panginoon sa araw na yaon at altar. At sa pamamagitan na yon, siya ay makikilala ng mga taga-Ehipto. At ang mga taga-Ehipto ay makakasamba sa Diyos ng tunay na pagsamba. Hindi yung pagsamba sa mga bagay na may kasiraan at sa mga templong tatag lang ng tao. Hindi mananahan ng Diyos diyan. So hindi yan ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay tanging sa Roman Catholic Church lang, na mga bumbalido ng mga sakramento at legit na grace ng iyong matatamo, no, sa pamamagitan ng simbahan sa mga pare na inordin dito. So yun lang, Mr. Moderator. Okay, salamat. Pwede na ako magpatanong. Salamat, bro Boy Letra, sa napakalinaw at magandang presentasyon. So dadakot na naman tayo ngayon sa 7 tanong na 7 minuto na katanungan ni Friday Cat. So ready ka na ba, brother Friday Cat? Oo, ready na. Sige, ready na si brother Friday Cat. Pwede ka nang magtanong, bro, base sa pinapahayag niya, bro, presentation niya. So, binanggit mo yung Isaiah 19:19. So, yung ginamit doon, di ba, Matsiba. So, yung meaning ba doon, isa lang, standing image lang, or pwede ding pillar? Parehas, Right. kasi yung standing image, pillar yun, kagaya nga nung nandun sa kay Lot, yung sa asawa ni Lot, sabi niya, ikaw ay magiging haliging asin. So hindi porket haligi, hindi na rebulto. Kaya nga rebulto kasi nga haligi. Kung hindi yan haligi, picture lang yan, nakasabit lang yan. Yun yan, bro. Maksiba o monumento. Walang Sige. contradiction. So,
So nung sa Isaiah 19:19 may standing pillar doon ba? So saan sa Biblia ngayon standing pillar nga ginawa doon isinamba? Hindi po sinamba yun. Kung hindi yun po ay ginamit sa pagsamba. Basa, letra por letra. At yun po ang rebulto namin. Ginamit. Sinamba, makinig ka muna para makasagot ako. Ginamit lang sa pagsamba sa Diyos. Ang rebulto namin hindi sinamba. Tandaan mo, ang topic rebulto namin. No? Ayon dito, letra por letra, and the Lord shall be known by the Egypt. At makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon, and the Egyptian shall be known by the Lord in that day. And they shall worship Him. O pag nakilala nila sa pamamagitan ng imaheng nakatayo, no? Makakasamba na sila sa Panginoon. Ginamit sa pagsamba, kalebel ng altar at monumento, kagamitan sa pagsamba. Sacred, Next pillar, question. holy images, letra por letra. Rebulto. So gusto ko lang klaruhin kasi medyo magulo yung sagot mo. So yung Objection, standing Mr. pillar. Margarito. Side comment. Sige, sorry. So side next comment. question, brother Sige, Friday Cat. Okay. Walang side comment. So, Next question. So, gusto ko lang ma-specify yung standing pillar doon, hindi yun sinamba. No, yes or no? Hindi yun sinamba, di ba? Hindi sinamba kasi hindi talaga sinasamba yung rebulto. Pero sa lugar na yun at sa araw na yun, doon ka sasamba. Kasi doon mo sa pamamagitan ng imahe, makikilala mo ang Panginoon. Kasi hindi naman lahat ng tao kilala si Kristo na mga taga-Ehipto. Ang mga Muslim nakakakilala sa Kanya, yung mga nandun sa Jerusalem. Kasi doon si Kristo taga Nazaret eh. Pero hindi lahat ng mga taga-Ehipto makikilala siya. So papaano siya sasambahin kung hindi alam ang itsura niya? Tandaan natin sa ikalawang Kronika 7:14, para makasamba daw, sabi ni Yahweh, manalangin kayo, hanapin mo ang aking muka. At si Kristo yun, the image of the invisible God. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang muka ni Kristo. Yun ang letra por letra. No? Next question. So, sabi dito sa Exodus 24, alam mo naman to, that thou shalt not make any graven images, tapos any likeness of earth, that thou shalt not bow unto them. So, hindi ba daw contradicting sa Exodus 24:5 doon sa Isaiah 19:19? Hindi yan contradictor kasi hindi naman niya maksiba. Ang ginamit dyan ay fesel. Pag sinabing fesel, karumal-dumal, hindi banal. Yung karumal-dumal, ayaw ng Diyos dyan. Paggawa pa lang, pagplano pa lang, Exodo 32:1-2, magplano ka pa lang gawin yan, bawal na. Kasi nagkakaroon ka na ng ibang Diyos sa utak mo. Karumal-dumal yan, pesel, idol, kama image. Kaya sa ibang translation, sa mga modern translation, Exodo 20:4, do not make any idol. Hindi yan contradictor, bro. Naloko ka lang ng next mga pastor. question. Next question. Do you agree sa meaning na ito, yung meaning ng idol is an image or representation of God used as an object of worship? Do you agree sa meaning na ito? No, kasi hindi mo binasa ng buo eh. False God. Kunyari, ginamit mo yung Diyos sa mga false God bilang false God. Bawal talaga yun. Pero kung ang bagay na yon ay bilang patotoo sa Panginoon, hindi yun bawal. Kasi iyon ay ginamit sa kabanalan, ginamit sa pagsamba. Ang bawal, bro, papalitan mo yung Diyos na mga bagay-bagay na mga ganyan. Kahit nga yung buwan, hindi naman yan inukitan eh. Sambahin mo yan. Magkakasala ka na. Ganun yung bro. Idolatry na rin yun eh. Ayun yun, bro. So, next question. So, hindi ba yan sa contradicting again sa Exodus 20:24-5 nga bawal gumawa ng mga imahe o kahit anong representation na sinulat dito, any graven image that is in heaven, no? Kasama na itong si God kasi nasa heaven si God eh. Nasa earth beneath or nasa water, thou shalt not bow to them or serve to them. Is it not contradicting na sa Isaiah 19:19 tapos yung binigay ko ng meaning ng idols? Sige, go ahead. Hindi nga yan contradict kasi nga yung pesel hindi naman maksiba. Yung maksiba hindi naman pesel. Kaya paano magkontrahan yung salita ng Diyos? Parehas yung dalawa salita ng Diyos. Hindi kami gumawa ng pesel.
Kasi ang ginawa namin ay mga santo. Levitico 22:2, inyong igalang ang mga bagay na nakalaan kay Yahweh upang hindi malapastangan ng aking pangalan, akong si Yahweh. Iba yung bagay na nirerespeto kasi nga banal at nakatalaga yun sa paglilingkod sa Diyos. Iba yung mga bagay na nakatalaga sa mga karumal-dumal. Mga karumal-dumal yan, bro, eh. Bigyan mo ng distinction yan. Next question. So, yung binanggit mo sa Isaiah 19:19 nga standing image, hindi ba yan, before siya maging standing image, siyempre magawa ka ng image doon, hindi ba yan under dito sa graven image? Hindi, kasi hindi yan yung graven image sa Hebrew, hindi siya lahat ng larawan. Yung pesel, hindi pag may nakita kang larawan dito sa paligid mo, pesel na kagad yun. Kaya nga sa modern translation, nyari, the New Living Bible, ang nakalagay dyan, do not make any idols. Oh, kasi nga yung salitang pesel, walang one word equivalent sa Tagalog at English kasi dalawa yung meaning niya. Larawan, Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan, larawan. Yung monumento is a statue commemorate to a famous or notable person. Kaya yung ginamit doon sa Isaiah 19:19, monument. Memorabilia lang, hindi sinabing Diyos yun. Oh, so next question. Dito sa 1 Corinthians 10:19, that the idol is anything, or that which is offered sacrifice to idol is anything, but I say that which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to gods. Ano masasabi mo nito? O yun nga. Pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, sumasamba ka sa Diablo. 'Di ba? Samantalang sa Isaiah 19:19, sinamba ba Diablo doon? Diablo ba si Yahweh? Ha? Eternal Yahweh. Si Jesus ang imahe nun. The image of the invisible God. Si Kristo ba? Diyos-Diyosan? Demonyo ba si Kristo? At ikakapit mo kay Yahweh sa Isaiah 19:19? Iba yung mga bagay na karumal-dumal, iba yung mga banal. Magkabaliktad yan eh. Pag sinabing holy, santo, banal. Pag sinabing unholy, karumal-dumal, kasuklam-suklam. Kaya nga meron tinatawag na anghel na mga banal at ang mga anghel na karumal-dumal o espiritong karumal-dumal. Magkabaliktad yan eh. Huwag mong paghalu-haluin. So, Ikalawang Korinto 7. Last question. Okay, last Oh, question. time na. Last question. Oh, Pinagalo-halo. so sa last question ko lang, siguro last question. para to summarize yung idea mo. What if gagawa ako ngayon ng Diyos, guhitat ko ngayon ng graven images, tapos sabihin ko ito si God. So pwede to tanggapin, no? Hindi to contradicting sa Exodus 24. Go ahead. Depende kung ano bang ginagawa mo. Yan ba ay nakalaan sa mga Diablo? Kasi yung mga Astaroth, pangalan ng mga Diablo yan eh. Pero kung iyan ay ginawa mo bilang patotoo sa Panginoon, yung tinatawag na maksiba, patotoo lang, hindi iyan mismo yung Diyos, kundi patotoo sa Panginoon para mapapatotohanan si Kristo, ay hindi yun bawal, yun ay biblical. Isaiah 19:20-21. At magkakaroon ng altar at monumento ng Panginoon, ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. Sa araw na yun, makikilala nila ang Panginoon at sila ay makakasamba, letra por letra. Ayan ang patotoo talaga, letra por letra. Talo ka na, balikan na sa Catholic, bro. May talata akong ibinigay. Okay, salamat sa napakainit na tanong at mainit na sagot. Dito nagtatapos yung ating interpellation period. Ngayon, dadako tayo sa 7 minutes presentation ni Brother Friday ka para sa negative presentation niya. Brother Friday ka, ready ka na ba? Oo, ready na ako. So, unahin ko yung sa Isaiah 19:19. So, hindi ko na lang pinilit. Pero contradicting yung mga sagot niya. Una, sabi niya daw nga, yung altar doon, may image doon. Ngayon, tinanong ko siya, klaro-klaro naman yung sagot niya. Hindi daw yun sinasamba. So, okay pala nga, hindi yun sasambahin, di ba? Tapos sabi ko sa kanya nga, graven image ba yon? Kasi standing image din yon. Oo din. Pero never ka makakita dito sa Bible nga sinamba at nag-agree naman siya. Ngayon ay altar, doon ka maglagay ng mga sacrifice, pero never yon sinamba. And I know nga ito yung ginagamit nga verse, kadalasan sa mga Katoliko ang kinakausap ko nga,
yan, gumawa ng image. Pero wala ka talagang makita wherein sinamba yon. And sinabi naman niya, ginamit yun ng pagsamba. Totoo nga. So, first point, na debunk yun. Ikalawang punto is yung idol, no? Kukunin mo yung meaning talaga ng idol, kahit saan ka maghanap, kahit representation yun of a God or hindi God, is representation pa rin yun. Whether totoo yun nga God or hindi nga God. Kaya nga, na-collaborated siya dito sa Exodus 24 nga bawal talaga gumawa. Any nga any graven images an image or representation of a God. Kasi kung once gagawa ka, kukontrahin mo na tong sa 1 Corinthians 9:10, no? Nga 10:19 nga kung kagawa ka ng idols, hindi na pala si God ang binibigyan mo ng sacrifice, kundi sa devils na. At ikatatlong punto, mali naman siya nga hinayaan niya kung magawa ng representation kay God. Number one, wala nakakita kay God. Minsan nila Moses panahon sa Old Testament, walang gumawa ng image ni God. Ngayon, okay lang sa kanya nga gagawa ako ng image nga at sambahan. Kontra nga dito sa Exodus 24 . Hindi ba to klaro nga verse? I mean, klarong-klaro naman siguro ito, no? Nabasahin ko na lang para maulit. Thou shall not make any graven image, no? Kahit ano, no? Ini nga so, kasama na itong nandito sa Isaiah 19:19, pero pagbasa kasi, napansin ko, pinuputol nila. Dapat kasi buuin ito para makuha mo yung punto. Any likeness of anything that is in heaven, kasama na itong Diyos. Kasama na to si Kristo, or kahit sabihin natin si Mary daw pumunta sa langit, although hindi yan scriptural. Wala. Sabi nito, heaven, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. So lahat, thou shall not bow unto them, nor serve them. Kanina sabi ko nga okay ba lang gagawa ako ng rebulto tapos sambahin ko? Okay lang ni Boy Letra nga kontrahin ko yung nakasulat. Walang problema sa kanya. Nor serve them, for thy Lord, thy God, I am jealous God. I know. Sa sunod na latag niya, tatanong siya nga, veneration lang yan, Friday cut, hindi yan worship. Ngayon, bigyan kita ng isang picture. Ako mag-worship ako ngayon sa imahe ni Mama Mary. No, magbow ako. Sabihin ko, worship ito. The next day, puntahan ko ngayon ulit. Tapos sabihin ko nga, nagbow ako. Nagdasal ako. Veneration lang yun. Anong diferensya? No? Ang daming patotoong ang mga verses, paulit-ulit dito sa Old, pati doon sa Acts, nga si God hindi nag-i-exist dyan sa mga gawa ng tao. Spiritual God siya, hindi siya kailangan ng image. Katunayan pa nga, kung pupunta ka sa Mateo, tinuruan tayo paano tayo magdasal? Pupunta tayo doon sa kwarto natin, doon sa closet, magdasal tayo sa God nga hindi nakikita. Gusto talaga ni Boy Letra nga turuan ako ng hindi biblikal. Dapat kinontra na niya ako, hindi pwede predikat, wala ang binasa. Diba sabi ko, what if gagawa ako ng rebulto si God ito, dasalin ito. Kinontra ko na doon na nakasulat sa Corinthians, kinontra ko na sa Exodus. Ang dami ko nang kinontra. Diba sabi doon nga, magdasal ka sa Diyos nga hindi mo nakikita. Wala namang sinabi nga magbitbit ka ng rebulto doon, dasalan mo. Pati mga santos, walang sinabi dito, although rebulto man lang yung focus, I'm sorry na diversion topic. But, yun nga, nakuha ko yung punto, nga sa Isaiah 19:19, umamin siya nga hindi pala yun sinambahan. Walang sinambahan nga rebulto. Mapakita ka kung may pinakita ka rebulto. Ay, no, pupunta ka doon nga, doon sa nagyuko si Aaron, I think, tapos doon andon kasi yung presence ni God, hindi tulad sa mga rebulto na ginawa mo. I'm sure wala doon. So I think nakuha ko na yung punto. Sige, wiwip ko na yung time ko. Salamat. Ayan, maraming salamat Brother Friday Cat. Ngayon naman dadako tayo sa pagtatanong ni Brother Boy Letra sa tema po na patutunayan ni Brother Boy Letra na biblical ang mga
imahe ng Katoliko. So, Brother Boy Letra, ready ka na ba sa pagtatanong, bro? Alright, ready na. Sabi mo, gumawa kami ng mga santo at hindi yun biblical. So, tapos ginamit mo yung sa unang Korinto 10 talatang 20 nang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay sumamba sa mga demonyo. Ang tanong ko, yung mga demonyo ba mga santo? Yes or no? Well, kung kunin mo nga yung meaning ng Yes or idols, no? Yes or no? Okay, category. Paulit nga yung tanong. Akala ko explanation eh. Sige. Paulit nga. Sige bro, Ulitin paulit ko ka na lang. bro. No. So, pause yung time niya na. Ginamit mo yung unang Korinto 10:20 na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga demonyo. Tapos aminado ka naman sa presentation mo na ang ginagawa namin mga santo. Ang tanong ko sa'yo, sa Bible, yung mga demonyo, mga santo ba yan? Hindi. O hindi pala. So ibig sabihin, iba yung mga santo, iba yung karumal-dumal. Tama? Oo, iba yun. Aware ka ba na yung mga banal na bagay, dapat igalang? Oo, aware ko. Sunod na tanong. Ito bang monumento ng Panginoon dito sa Isaiah 19:19? Banal ba to? Santo ba to? Monumento ng Panginoon? Sacred pillar? Tanggap mo? Wala naman sinabing sacred pillar, altar lang nakasulat doon. Pag may Tapos, nabasa ako sacred pillar, ayan, nakalagay na nga eh. Ayan na nga bro, nilagay na nga oh. Tanggap mo ba yan? Yung nilatag ni Isaac Destroyer na Strongs. Sacred Mismo pillar sa nakalagay. Ibig sabihin, sagradong nakatayong larawan o memorial stone. well, Tanggap mo ba to? Teka lang, kung basahin mo sa original nga Objection, Mr. wala- Moderator. Tinatanong ko kung tanggap. Sige. Original to, Matsiba to eh. Tanggap mo ba to? Okay, yung Itong nandito? Yes or no? Hindi. Hindi mo to tanggap? Mhm. Sino mas magaling? Ikaw si Strongs. Pwede ako makasagot or Oo. categorical yun. Oo. So, Sino mas magaling? Ikaw si Strongs. So yung Same. mag-explain ka ako sa sagot ko, di ba? Sa Isaiah Sige, 19:19, Sino mas magaling mo na bro? Sagutin mo Moderator's time muna. muna. Moderator's time muna, bro. moderator's So, time. ang tanong kasi, Brother Friday Cat, dalawa, may categorical. Sino ang mas magaling? Ikaw o si Strong? Tapos explain mo, bro, 20 seconds. Sige, bro, go ahead. Well, mali yung tanong niya. Objection mo na kasi iba Hindi mo yung tinanggap sources ko eh. Objection mo na moderator kasi iba yung Okay, ano sources objection, ko. bro? Iba yung sources ko. Bakit may pinipilitan niya ako sa isang sources nga hindi ko kinakilala, di ba? Okay, ano objection mo, bro? Yun Ang pa yun, bro. simple lang yung tanong ko. Kaya nga hindi niya tinatanggap yan. Sino bang mas magaling? Oh, si James Strongs yan eh. Sino mas magaling? Diba? Hindi mo ang ating kinikilala. Hindi mo tanggap. Yun yung referensya ko. O sino mas magaling? Si Strongs o ikaw? Si James Strongs. Dr. James Strong. Theologian yan. Paano yan? Hindi yan Catholic. Methodist yan. Mhm. So yung ano nga kasi hindi Mas yan magaling. sa Pumili ka muna. Sige Okay, ako, categorical sige yung ako. tanong, bro. Sige ako, Ikaw mas magaling ako. Mas magaling ka. Sige. Sige na bro. Sige na. Okay, explain, bro. Bakit ikaw mas magaling? So mag-explain ako no. So kunin mo kasi doon sa original niya nga na Hebrew is wala naman dito sacred pillar. Ang sabi dito is pillar, standing image. Oh, meron din sa NAS nga version is may sinulat na sacred pillar, pero sa King James version is standing image lang. Kita mo? Oh, pero yung ibang sources ko eh. Oh. King James version ang gamit ko eh, di ba? So hindi yan Okay, ibig next sabihin question, nga, teka lang, Next. pwede ko patapusin kasi nag-oo siya eh. Sige, next question na lang. Next question. So sabi Sige, mo, go ahead. hindi sacred pillar pero standing image lang. Oh, sige. Ngayon, ang tanong ko,
Pag yung standing image, itinatalaga mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ba yun kabanalan? Karumal-dumal ba yun? So, hindi kasi yun na worship, kaya nga tinanong kita Ulitin ko kanina. yung tanong bro, hindi mo Sige, sinagot. go ahead. Pag ang isang bagay itinatalaga sa Panginoon o inilalaan sa paglilingkod sa Panginoon, ayun ba ay nagiging karumal-dumal o nagiging banal? Sumagot ka. Simple lang Oo, yan. Okay. sige, sagot ako. So, ano kasi dyan, depende kasi yan sa utos ng Diyos. Okay, Sumagot ka moderators muna. time muna. Moderators time muna. Hindi Brother kasi yan yes Freddy. or no ang sagot niya. Kailangan kasi yan ng explanation. Okay. Wait lang, Brother Freddy Cat. Yung tanong niya categorical, karumal-dumal ba o banal? So, mamili ka muna sa dalawa. Pili ka lang. Yung ba ay Ulitin karumal-dumal ko, o ha? banal? Then explain. 20 Ulitin seconds. ko. Yung mga bagay ba na nakatalaga sa Panginoon, pag tinatalaga sa Panginoon, nagiging karumal-dumal o nagiging banal? Teka lang, objection mo na moderator. Yung tanong Anong kasi objection natin, bro? niya, una kasi, alam natin na dapat natin irespeto yan, pero ang gusto ko i-clarify, is it pertaining ba to na i-worship niya tong nasa Isaiah 19:19 or hindi i-worship? Objection, Gusto ko lang Mr. Moderator. Gusto ko lang mag-clarify yung, kasi Objection, iba kasi Mr. worship, Moderator. tapos yung honor. Objection. Sige, go ahead. Kasi nakuha ko na Sir yung objection. Moderator. Kasi anong counter natin, brother? Ang Bro? counter Anong objection ko, counter ang natin? topic. Ang topic kasi simple lang eh. Patutunayan ko na kinasihan ng Diyos ang mga imahe ng Catholic Church. At hindi ko papatunayan na kailangan yung sambahin. Clear Okay, yan. nakuha ko na yung- Wala rin sa stand Okay, namin nakuha ko yan. na yung Pangalawa. Diba? So, Okay, yung nakuha ko na yung objection niya? kadalawang objection. Mm-mm. So, ito yung decision ko, no? Yung tema kasi, Brother Freddy Cat, hindi naman pagsamba, kundi biblical ba? Mm-mm. Yun ang tema, hindi naman pagsamba. Ngayon, ang tanong niya kasi, hindi dun sa pagsamba. Ang tanong niya, kapag ang isang bagay ay ginamit sa pagsamba sa Diyos, yun ba'y magiging banal o magiging karumal-dumal? So, ang categorical question doon ay banal ba siya, magiging banal o magiging karumal-dumal? Then explain, bro, 20 seconds. Sige, go ahead, bro. Sige, sagutin ko na lang. So yes, no? Kailangan mo talaga siyang bigyan ng honor, respeto yung altar, pero Mr. Ito lang. Moderator, ano yung yes? Hindi yan Masagutin. yes or no ang tanong, bro. Ang categorical hindi yes or no. Ang categorical, magiging banal ba siya o magiging karumal-dumal? Hindi yes or no. Yung mga bagay na itinatalaga sa nagiging Panginoon banal. Diyos, nagiging banal o hindi banal. karumal-dumal? Oo. Nagiging nga. banal. Okay. Mhm. Sige, 20 seconds, bro, explain. 20 seconds. Ang sagot niya sa categorical, magiging banal. Explain, bro, 20 seconds. Magiging banal talaga siya, no? Oo. Tulad sa mga tao na na inutos ng Diyos, mga bagay nga nandoon, pero again, hindi yan kukontra doon sa Exodus 20:24 kasi iba yung bigyan mo ng honor, iba din yung i-worship mo. Once i-worship mo na, kinukontra mo na yung nasulat doon sa Bible nga i-worship mo yung standing image, hindi na yon tama yung ginagawain na yun. Oo. Tanong, Okay, next question. Next Sige. question. May aral next ba question. kami, showdown, letra por letra na sinamba namin yung imahe, sinasamba namin yung rebulto mismo? May ganun? Saan sa CCC paragraph? Anong paragraph sa CCC yan? Sige, pwede ko sagutin? Anong paragraph sa CCC bro na sinasamba namin yung mga rebulto direkta? So, wala akong mapakita na CCC. Wala pala. Pero pwede ko patuloy. Mm. Pero ako dating Katoliko naman ako. Pero makita mo naman sa gawain ngayong pagsamba doon sabi doon sa Exodus 24 na bow. Once magbow ka na doon, nag-serve ka doon, kinukontra mo na yung sabi doon sa Bible na yon. Oo, klaro naman sa actions eh. Hindi mo na kailangan isabihin kung ginagawa mo naman yung masamang gawain. So next So, question. next question. So ito pa lang Isaiah 19:19, 20-21 na magkakaroon ng altar pati rebulto ng Panginoon at ito'y para makilala siya bilang patotohanan ng Panginoon at para makasamba sila sa araw na yaon pag nagkaroon na ng rebulto at altar. Ito ba ay ginagawa ninyo o ginagawa ng Catholic?
Ano, yes or no? Yes or no again? Hindi. Okay, Sinong yung tanong gumagawa bro, nito? ginagawa ba ninyo o ginagawa ng Sa utos na to. Catholic? Ang sa utos ng Diyos, sinong gumagawa dito sa Biblia na magkakaroon ng altar pati rebulto niya bilang patotoo at pagkilala sa Kanya at para makasamba sa Kanya. Sinong gumagawa nito? Kayo na mga anti-Catholic o kami? Yung nandun sa Isaiah 19:19, yung sinugo doon. Objection, yung Mr. mga- Moderator. Sige, Okay, again. anong objection natin bro? Ano Dalawa lang pagpipilian. Catholic ba o sila? Pakiulit biblical, lang oh. sa tanong. Pakiulit lang sa tanong. Ulitin ko na pakiulit, naman. bro, boy. Ulitin. Sige, sige. Pangatlo na to Ulitin ko na lang, no? Isaiah 19:19, sabi, sa araw na yon magkakaroon ng altar ng Panginoon at monumento ng Panginoon. At ito'y bilang tanda at pag-alaala at upang siya ay makilala at para makasamba sa Kanya sa araw na yon. Sinong tumupad nito ng utos na to ni Yahweh? Ang Catholic ba o kayo? Wala sa so, dalawa. Moderator's time. Moderator's Wala sa time. dalawa. Ang tanong bro, sino ang nakatupad doon sa propesiya ng Panginoon patungkol doon sa Ehipto, monumento? Sino daw, Oo, sino yan- daw yan- nakatupad? Ngayon ang Yun tanong nga, bro, so- categorical. yun nga. Okay, sagulit mo na bro. Yung categorical question, sino ang nakatupad? Kayo ba o ang Catholic? So, mamili ka doon, kayo ba o ang Catholic? Pili ka. explain. So, yung sagot ko nga, wala sa dalawa. Kasi nakasulat naman yan sa Old Testament, wala pang Katoliko at Protestante noon. Yung sinugo doon, yung nasa Hudiyo, palatandaan yon na doon sila maglagay sa altar. So, wala sa dalawa yung binibigay mo nga kategory. Sige, go ahead. Saan sa mga tradition or commentary ng mga Hudyo sa kasaysayan nila na yung mga Ehipto at sa lugar ng Ehipto ay magkakaroon ng altar at rebulto ng Panginoon at sila iiyak doon at sila ay magkakaroon ng pagsamba kay Yahweh, yung mga Ehipto? Meron bang ganyan sa history ni Isaiah? Meron ganyan? Pwede na ako makasagot. So, binaliktad mo kasi, Meron ganyan? Meron bang ganon? Sabi mo Wala, sa atin, wala. Isaiah. Wala, Wala pa wala. to sa time Wala. ni Isaiah. Hindi pa natutupad. So wala daw bro, sagot niya wala. So, pwede daw. So akong last kasagot? question bro boy. Sige, Sige, 20 seconds paliwanag. 20 seconds. 20 seconds, paliwanag ko. Paliwanag ko kasi, una, iwag natin confuse yung salitang worship. Umamin ka, ngayong altar doon, hindi yon winnership. Gamit yon pang worship. Doon Objection sila mo na nga, maglagay ng Mr. altar. Moderator. Wala naman kasi Magsagot. pinapatunayan na Magsagot i-worship ako. to. Kanina pa to worship ng... Hindi, yun nga gusto kong iklaro. Objection Papunta muna, ako sa Mr. sagot ko, Moderator. diba? Objection Okay, muna. objection. Wala nga sa Anong- topic yan. Ang Okay, ginagawa moderator's niya time kasi muna. Mr. Moderator, ang gusto niya ipahiwatig na pinapatunayan ko, nasasambahin daw yung altar. Sino naman matino sasamba sa altar? Saan ka? Ano yan? Okay, so salamat. Gagawa ka pa ng isang altar para mag-alay sa isa pang altar? Anong klaseng kalukuhan yung sinasabi mo, bro? Sige, nakuha ko na yung objection mo bro boy. May counter ka ba brother Friday ka? Hindi, gusto ko lang klaruhin kasi sabi niya, sino nakapatupad? Ano bang pinapatupad doon? Yung pag-worship ba o pagkikilala doon sa altar? Ano ba yung punto? Natural. Okay, so moderator's Worship, time tayo bro. Moderator's time. Ngayon. So, ang tanong niya kasi kanina bro, balik tayo sa tema. Ang tema, patutunayan na yung revolto ng Catholic Church o imahe ng Catholic Church ay biblical. At yung affirmative natin si Brother Boy, no, ang ginamit niya ay Isaiah. Ang tanong niya, sino ang nakatupad? Ano ba yung katuparan na yan? Na magkaroon ng imahe o revolto o yung monumento. Sino ba ang nakatupad nun? Kayo o ang Catholic? Yun ang tanong niya. Kaya, proceed tayo sa last question mo, brother. Sige, kahit wala nang Boy. choices, sino? Last Magbigay ka ng grupo na nakatupad dito. O So relihiyon. wala nga Walang kasi tumupad dito? Hindi, teka lang. Wala sa Katoliko at Hindi, sa objection mo na, Mr. Protestante. Moderator. Sige. Okay, Wala ano nang objection, ang bro? choices. Mamili siya, magbigay siya ng pangalan ng relihiyon o grupo na isa sa katuparan itong hula na to. Okay, so, Yun. brother Friday ka, kuha mo ba yung Egypto tanong eh. ko? Egypto to. Oo, sa Egyptians. Yan ang sagot ko, Egyptians. Anong relihiyon sa Egypt? Madaming relihiyon doon bro ngayon. May ano doon, Wala. may Muslim.
May Catholic. Saan doon? May mga kapatid na Catholic doon. Oh, sige. So dito kasi sa mga Hindi mo passages, sinagot walang, alin ngang grupo, alin ngang relihiyon. ang Muslim sinabi dun sa lang, Egypt o Catholic dun sa Egypt. ang sinabi lang dito, Egyptians. Walang sinabi dito Ano ngang Catholic grupo Egypt. sa ngayon? Dalawa yung religion doon. Isang Muslim at isang Coptic Catholic. Asan sa dalawa pumili ka? Wala nga sa dalawa kasi walang binanggit dito nga. Sabi mo Egypto. Yun naman yung religion sa Egypto Egypt. lang. Marami nga. Wala naman dito sa verse nga Catholic Egyptians or Protestant Egyptians, di ba? So walang nakatupad. Egyptians lang nakasulat dito. Ano ngang relihiyon na Egyptian sa Egypt? Ito kasing nasulat sa panahon pa to ng Isaias. Bakit mo i-connect dito sa panahon ngayon dito sa bago natin? Okay, go ahead. Wala na Sa tayong time oras, na bro. Wala na Isaiah, tayong meron oras. ng covenant sa Egypt. Si Yahweh sa time na Isaiah. Okay. So, moderator's time, wala na tayong oras. Brother Freddy, Sige. wala na tayong oras. So, bro boy, proceed tayo sa rebuttal presentation mo, 7 minutes. So yun, delegado ka na, no? Kasi dinideny mo na yung katotohanan. Ang assessment ko sa'yo, tinatakasan mo na yung katotohanan na nakasulat sa Bible. So dito na-shock ka, meron pala akong Bible verse, lumaban ka pa kasi sa akin. Dapat itinulog mo na lang yan. So, isa to sa mga bagay na kapakipakinabang din naman to para sa'yo kung magsisi ka. No? At talikuran mo na yung kahibangan mo, sundin mo yung utos ng Diyos. Sinasampal ka na kasi ng katotohanan eh. Pero once na hindi ka pa rin tumalikod sa kahibangan mo at pilit mo pa rin pinalitan yung katotohanan ng kasinungalingan mo, malaking problema mo. Basa, no? Hebreo 10:26. Ito yung problema mo. No? Malaking problema to. Sabi dito, sapagkat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng alay pang natitira para sa mga kasalanan. Natanggap mo na yung katotohanan eh. Binigay ko sa iyo yung Bible verse. Meron pala. Yung argument mo mababaw. Pangalawa, ang ready mong pang-debate, yung mga common argument, veneration, ganyan-ganyan. Hindi ako ganun. No? Adoration nga to eh. Isaiah 19:19, latria yan eh. Pero hindi dun sa altar at sa imahe. Him, person. Kaninong person? Yung pinapatotohanan nung rebulto, pati altar. Basahin ko. No? Binigay ko na sa iyo. Ayaw mo pa rin tanggapin? Ikaw na ang may problema. No? Kung ano man ang mangyari sa iyo, kasalanan mo na yan. Sa araw na yon magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon o kay Yahweh sa lupain ng Ehipto at isang monumento o nakatayong larawan sa mga hangganan. Iyon ay pinakatanda at patotoo at saksi. Patotoo sa Panginoon. O, kay Yahweh. Kapag sila ay dumaing sa Panginoon dahil sa mga api, no, magsusugo sa kanila ng tagapagligtas at tagapagtanggol at sila ililigtas. Ayan eh. Sasabi mo, karumal, ano mo sa Diyos-Diyosan to? Pagsamba to sa demonyo? Gagamitin mo, unang Korinto 10:20 dito, kala mo, hindi ko alam yung talata na yan. Unang Korinto, itaas mo lang eh. Meron doon pagsamba sa Panginoon eh. Yun yung ginagawa namin dito, may pag-aalay din eh. Saan mo ilagay yung alay? Pag binasa mo yung unang Korinto 10, itaas mo. May pag-worship diyan sa Panginoon. Iba yung pag-worship sa Panginoon, iba yung pag-worship sa Diablo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon habang naikisalo sa mesa ng mga demonyo. Yun yung sabi doon. Kaya wag mong paghalu-haluin yung mga banal na bagay at yung mga karumal-dumal na bagay. Ikalawang Korinto sa 15:17. Hindi mo pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng katwiran at kasinungalingan. Ang gusto mo, paghalu-haluin, rambol-rambol na. Lahat ng mga imaheng banal, ihalo na sa mga rebultong mga sa demonyo, ganon.
'Di ba? Ganun yung gusto mo eh. Tsaka sinabi ko, meron ba kung pinapatunayan dito sambahin yung imahe? May ganun ba? Wala ka nabigay na doktrina. Ano, ba't papatunayan ko yun? Wala kang batayan. Wala. Wala sa sisisi. Wala. Imagination. Chismis yan na pulot mo. No? Sasabihin, wala na ka man nakakita sa Diyos. Si Kristo, sino? Invisible? Si Kristo, ang kaluwalhatian ng Diyos, si Kristo eh. Na pinalitan nyo ng mga bagay na nasisira. Anong ipinalit ng imahe ng mga protestante? Imahe ng mga bulaang propeta. Direct sa impyerno yan. Imahe ng mga kung ano-ano. Kung sa SDA nga, imahe pa ni Nebuchadnezzar eh. 'Di ba? Mga nasisira. O doon naman yung logo ng Freemason naman doon sa kabila. Ay isa demonyo din yun. Ayoko na lang i-mention. Maiyakan na naman yung mga yun. Di naman sila kasali dito. Pero kanina may nakikisali. No? So sino nakatupad dito? Wala lang. Hindi ganyan ang turo ng ating Panginoong Kristo. Mateo 5:17 hanggang 20. Hindi ako naparito upang sirayan ng kautusan ng mga propeta, naparito ko upang tuparin. Maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kundi ang kautusan ng mga propeta ay hindi mawawala hindi maglalaho hanggat hindi natutupad ang lahat ng mga bagay. Sino man ang hindi magturo ng hindi gayon ay magiging pinakakawawa sa kaharian ng langit. Tinuturo mo, hindi matutupad to eh. Yun na lang gusto mong palabasin eh. Kawawa ka daw sa kaharian ng langit, maliit na lang. Swerte mo makapasok ka kahit papano. Di ba? Ngayon, kung talagang mahal mo ang Diyos, magbalik loob ka na. Binigay ko sa iyo yung talata, may batayan pala kami. Hindi nga contradiction yan dun sa Exodo 20 verse 4 to 5. Kasi hindi naman Pokemon tong mga talata dito paglalaban-labanin mo. Exodo 20 verse 4 sa akin. Ilaban ko sa Isaiah 19:19. Ano yan? Pokemon? Paglaban-labanin mo yan. Yung mga Diablo, maglaban-laban sila. Pero to hindi. Magpapasikat sila sa inyo eh. Kasi kanya-kanyang Diablo kayo, di ba? Pagalingan sila. No? Itong isang Diablo, ito, nandun sa mga iglesia ng mga kulto. Ito naman, ewan ko anong Diablo nandito kay Friday Dicat. Siguro, yung Diablong maiksi lang ang sungay, you know? Kasi wala man lang na ituro kay ano eh. Tulungan nyo, magpanghingi ka ng tulong sa mga demonyo kasi kayo yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? No? Yung maling interpretasyon nyo o yung pagbibintang nyo, may kasi ng Diablo yan. Andiyan niya sa Revelation 12, verse 10. Anong gaganagawa ng Diablo? Walang ibang ginagawa kundi pagbintangan ng simbahan. Yung sa Exodo 20 verse 4, pesel nga yon. Ikakapit mo ba sa lahat yung pesel? Sa Levitico 22 talatang 2, yun yung igalang ang mga bagay na banal na nakatalaga sa akin. Bigyan mong respeto yung mga banal na bagay. Huwag mong ihalo sa karumal-dumal. Ikukumpara mo yung mga santo na rebulto sa mga ano? Diyos-Diyosan, karumal-dumal yan eh. Kasuklan-suklam yan eh. 2 Korinto 6:17, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Makihalubilo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga demonyo. 'Di ba? Ikaw, yung utak mo polluted na ng Diablo. Bakit? Unang Timoteo 4:1 hanggang 5, no? Yung mga napangaralan ng aral ng Diablo, yan, aral ng Diablo, pagbibintang sa Catholic Church, ang kanilang mga puso ay pawang tinataka ng mga nagbabagang bakal, mga manhid na. Ang hirap mo na palambutin. Buti pa nga yung iba, pag binasahan ko ng talata, 80s nga, napapakonvert namin eh. Ibig sabihin, okay yun. Mahal niya talaga ang Diyos. Ikaw, kahit basahin ko sa'yo, maghapon siguro tayo magdebate dito. Bigay ko sa'yo lahat ng talata patungkol sa rebulto ng Catholic Church, banal na imahe. Wala pa binibigay ko sa'yo. Ang dami kong talata dito eh. Bigyan kita lagpasikwentang talata. Letra por letra lahat. Hindi mo pa rin yan tanggapin eh. Dadami lang kasalanan mo. Wala nang haing natitira pa, bro. Once na tinanggap mo ang lubos na katotohanan, pagkakilala sa katotohanan, iyon yung problema mo. Ano ikakatwiran mo sa Diyos? O sabihin sa'yo, ito si palabintang to. Saksi ang mga anghel sa mga kasalanan natin, pati mga santo. Alam mo ba yon? Hebreo 12:1, 22:23.
Tapos sasabihin mo, yung mga imahe ng mga banal ng mga santo sa karumal-dumal. Pagsamba sa Diablo, unang Korinto 10:20. Grabe naman yan, sino ba nagturo sa'yo? Sasabihin mong walang nakakita sa Diyos? Si Kristo nga yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Nagkatawang tao nga si Kristo para makita ng tao at magawa ng imahe. 'Di ba? Sabi nga ni Kristo, kaninong imahe ang nasa barya na ito? Kay Cesar, ibigay nyo kay Cesar yan. Ibigay kay Cesar para kay Cesar. Ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. O, si Kristo may imahe. Ibigyan natin siya. Bigay daw sa Diyos ang para sa Diyos eh. Eh yung imahe dati, tanda ng pagpaparangal yan sa mga hari, kaya nilalagay sa barya. Tapos bilang parangalan din natin yung Diyos natin, Panginoon natin, gawan natin siya ng monumento para makilala siya ng mga taga-Ehipto, pati taga-Pilipinas, pati taga sa buong mundo. Kasi meron namang imahe si Kristo. Sino bang pastor na nagtuturo na invisible si Jesus Christ? Sino? Sa Old Testament, natural, wala pa nakakita. Mamamatay ka eh. Old Testament ba kami? New Testament kami, ginawa namin si Kristo ng imahe. Hindi siya invisible. Sino man na makakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Pinagalitan niya si Felipe. Tagal mo na ako nakakasama, Felipe, hindi mo pa ako nakikita. Sino man nakakita sa akin, siya nakakita sa Ama. Tapos yung mga sinaunang Kristiyano, tinuro ni Kristo, sino man nakakita sa akin, siya nakakita sa Ama. Ikalawang Kronika 7:14, pag kayo mananalangin, hanapin niyo ang aking mukha. At yun yung kaluwalhatian ng Diyos, Roma 1, talatang 23, na nahayag sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Tapos hindi gagawa ng imahe. Lahat-lahat ng talata. So, ayun. Di ba? Hello? Mayroon ba bang time? Okay. So, Okay. Ayun na bro. Tapos na yung Okay. oras natin. So, Brother Freddy Cat, andyan ka pa ba? Okay. Oh, Okay, so Brother Freddy Cat, proceed ka na sa rebuttal na pagtatanong. Dito na tayo sa rebuttal period. sige. Kung ready ka na, Brother Freddy Cat, Ready na. pwede ka nang magtanong. Sige bro, go ahead bro. Sige. Saan sa klaruhin ko muna ditong worship. Ano bang meaning ng worship para sa iyo? May modern at saka yung classical. Yung classical yung tinatawag na worship. Ibig sabihin, pagbibigay ng halaga. Ngayon sa modern, yung worship, ano na lang siya, patungkol na lang sa Diyos. Pero yung classical niyan, pagbibigay galang din yan. Kaya nga doon sa Wycliffe version ay Matthew 19:19, worship thy father and thy mother. Yung igalang ang yung ama at ina, ang yung ama at ina. Pero galang lang yon kasi hindi yun yung modern, classical pa lang yun. Iyon yung meaning or etymology ng worship. Worship kasi yan, word, halaga, ship. Oh. Next question. Okay, next question. Matutukoy ba natin yung pag-bow down, pag-serve as worship din? Go ahead. Yes, nag-worship talaga sila pero hindi winnership yung imahe. Nag-worship sila doon sa nire-represent or pinapatotohanan ng imahe. Isaiah 19:20-21. Magkakaroon ng altar at tribulto ng Panginoon at bilang tanda at patotoo sa Panginoon. Patotoo sa Panginoon. No? At sa araw na yon makikilala nila ang Panginoon. At sasambahin nila ang Panginoon. Hindi sinabing sambahin yung altar, pati tribulto. Sasambahin mo altar? Yung altar ginagamit sa pagsamba, sanctuary. Paano mo sasambahin altar? Gagawa ka maliit na altar para sa malaking altar? Ganun ba yon? Ang gara, naman nun, bro? Sinasabi mo. Ang weird. Okay, next question. Next question. So, Next question. you agree na nga, maklaro na natin, iklaro ko rin ang premise ko, yung worship is kasama yung pagbow. Yung image doon na nasa Isaiah 19:19 is hindi yun na worship. Tama? Go ahead. Hindi nga wini-worship kagaya ng Catholic Church, hindi wini-worship yun. Iyon ay patotoo sa Panginoon. So, ang wini-worship nila doon, yung hymn, refer kay Yahweh, refer kay Jesus Christ. Sino mo sumamba sa Jesus, sinamba na si Kristo, pati ang Espiritu Santo. Wala naman sa doktrina namin sambahin mo yung rebulto na santo. So, pag sinamba mo yan, hindi na yan santo. Ba't tatawagin mong santo yan? Karumal-dumal na yan. Ginamit mo na sa karumal-dumal eh.
Once na ang isang bagay ay tinawag na santo, kagamitan sa pagsamba yun. Pero pag tinawag ng karumal-dumal, hindi na yan santo. Kunyari, sinamba mo yung imahe, ay hindi na yan santo. Karumal-dumal yan, taliwas yan dito. Ganun yun, bro. Linisin mo kasi yung utak mo. Kinig-kinig ka kasi sa mga bulang propeta, madadamay ka pa, bro. Tandaan mo, Hebreo 10 talatang 26, matapos mo na matanggap ang katotohanan at pilit mo pa rin pumasok sa kasinungalingan, sadyain, wala nang hain natitira pa, bro. Huwag Okay, mo okay, okay. tigas ulo. Okay, nag-gets ko na. So, gusto ko man nagklaruhin yung ginagamit ko na definition is once magbow ka is a form of worship na nag-agree ka na sa Isaiah 19:19 nga hindi sila nagbow doon sa imahe na ngayon. Objection, Mr. Moderator. Hindi, pinaklaro ko na lang yung Objection, premise. hindi ganyan Sige, yung sige, mga go ahead. agree ko. Wala akong Sige, sige. ano objection natin, bro? Makinig ka sige, muna, bro. May objection ako. sige, Hindi sige, lahat no. ng bow Objection, down, bro? hindi lahat ng bow down worship. Merong nag-bow down sa Bible, hindi naman nag-worship. Nagbigay galang lang. Oh. Pero yung Kasi may binibigay counter ko sa ka ba, talata, Predicat? worship latria yon, nag-bow down doon. Samba na nga nakalagay eh. Pag-aalay na nga, hindi pa samba. Pero ang sinamba, yung Diyos, ginamit lang yung imahe at tribulto para patotohanan ang Panginoon, para makilala nila ang Panginoon. Matupad dun sa 2 Kronika 7:14. Pag magwe-worship, hanapin daw yung mukha niya. Si Kristo yun. Ang linaw niyan, bro. Okay, meron ka bang counter? O Hindi, makukuha wala niya akong sarili counter, mo. wala akong counter. Bro, Friday ka. So sa ang verse, sabi ni God nga gumawa ka ng image sa akin tapos sambahin mo. Hindi nga, ang kulit mo naman, bro. Ang tigas naman ang ulo mo. Hindi nga sabing sambahin. Wala ka nga mabigay na doktrina namin sambahin yun. Pag sinabing santo, yun ay kagamitan sa pagsamba. Ang sinabi sa Isaiah 19:19, no, yung imahe niya, paraan para makilala siya. Kasi yung hindi nakakilala, binubulag ng dyablo. 2 Korinto 4:4, at binulag ng Diyos ng sanlibutan upang huwag nilang makilala o makita ang larawan. Makinig ka muna. Sige. Ang larawan ng Diyos na si Kristo. O, yun nga kayo, binulag ka nga ng dyablo. Hindi mo nakikita larawan ni Kristo yon. Hindi mo Bulag ka nasagot talaga yung ng tanong ko. dyablo, bro. Okay, next 2 question. Korinto 4:4, Next question. letra por letra, binulag ng Okay. dyablo. Next- Kayo ang next sa demonyo. question. Next question. Kayo ang Next sumasamba question. sa dyablo. Teka lang, boy letra. Focus ka sa tanong ko. Yung tanong ko Okay, next kasi, question. Next question. saan sa Bible nga sabi ni God na once magdasal ka sa akin ha, kuha ka ng rebulto, ako yon, luhuran mo, dasalan mo, silbihan mo. So, wag ka nang hanap ka ng verse, yes or no. Meron Hindi ba nga tayong ganun makita? ang doktrina namin. Hindi, yes or no muna, yes or no muna. Ang kulit nito, strawman pala si Mr. Moderator. Ano muna, moderator? Mr. Moderator, may objection Okay, ako. so- Categorical mo na, May yes or objection no. ako, Mr. Moderator. May objection ako, Mr. Moderator. Okay, objection. Anong Ang objection doktrina natin, ng bro? simbahan ang titindigan ko, hindi ang doktrina ng pumasok sa utak mo. Ang doktrina ng simbahan, sa Isaiah 19:19 may prophecy, araw na yon magkakaroon ng dambana at nakatayong larawan sa Panginoon. Iyon ay pinakatanda at patotoo sa Panginoon, no? At doon sila iiyak, sabi doon. O sa talatang 21, para makilala nila ang Panginoon, at sila ay makasamba sa Panginoon. Puro sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, doon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, sinabi ng Diyos, sambahin mo yung larawan na yan. Sa Panginoon, sa Panginoon. Okay, Ito yung ginagawa namin. Hindi May na, counter ka ba? counter mo na ako. May Dapat counter ka pa, bro? mag yes or no muna siya kasi yung tanong ko categorical, may nasulat ba? Kulit. Bakit ka Okay, tumawa? so Yung- moderator's time? Go ahead, go ahead. Sige bro, moderator's time tayo. Moderator's time. So ito decision ko bro. So ang paggamit niya kasi ng verse bro, nag-quote siya ng mga verse na utos ng Diyos na gumawa ng rebulto para gawing kagamitan sa pagsamba. Ang utos ng Diyos, gawing kagamitan sa pagsamba, hindi para sambahin. Oo. Ang tanong mo kasi bro, saan inutos ng Diyos na sambahin yung rebulto? So, hindi ganun ang paggagamit niya bro. Kumbaga, red herring fallacy yun bro. Hindi Strawman. ganun ang paggagamit niya sa talata. Strawman fallacy. So, paki-reconstruct na lang ng tanong bro. Predicat. So sige, reconstruct ko ha. Ulitin ko. So, nag-agree ka sa akin nga yung nandun sa Isaiah 19:19, wala sila nag-bow doon sa standing image na sinasabi mo. Objection, Mr. Moderator. Okay, so Bakit ano? okay,
alam ko na yung decision. So, I would Hindi ko say, sinabing walang diretso nag-bow sa down. moderator's time. Ang sabi Diretso ko, tayo. So, act of sige bro. worship. Nag-act of worship sila sa harapan ng imahe, pero ang sinamba ang Diyos. Sumamba doon sa lugar na may altar. Siyempre, alam nga naman lumayo ka sa altar at sa may imahe. Hindi sinabing sambahin yung imahe, pero sa lugar na yun, meron doong altar at imahe, doon ka sasamba sa Panginoon. So Teka kahit lang, moderator, lumuhod objection ka, ako. kung anong klaseng pagsamba mo, mag-alay ka, lumuhod ka, umiyak ka, ano bang gusto mong samba, lahat na ng klase ng pagsamba, nandoon na. Kasama Okay, na so, ang luhod yan. may counter Objection ba? muna. Counter ako. Wala ako doon, counter, bro. hindi Sige, ako bro. nag-refer sa altar. I know nga paraan yun sa pagsamba kasi doon ilalagay yung mga offering. Oo. Gusto ko itukoy yung nandun yung standing image. Sabi ba ng Diyos nga magbow ka doon, i-worship mo yung standing image na nandun sa Isaiah Kulit, 19:19. Mr. Yun lang ang Moderator. tanong ko. Hindi Mr. yung Moderator, altar, ibang so, iba yun. Wala naman ako Yan din sinabing yung i-worship kanina, bro. yun. Oh. Yan din yung kaninang objection natin, bro. Pabalik-balik na lang. Bro, pa-rephrase. Yan din yung Ah, sige, kanina. sige. So, rephrase na lang, Maawa bro. ka sa sarili mo, Okay, bro. May refresh. mga nakikinig sa atin. Naririnig nila tayo. Yan din yung objection Oo, kanina, bro. ulit lang tayo. Hindi mo Oo, magaganyan, bro. So yun nga, Okay, Gusto ko lang- pa-reconstruct na lang, bro. reconstruct ko lang, no? Nag-agree ka nga never yon na sinabi ba ng Diyos nga gawin mo to, dasalan mo tong standing image na ito? Yes or no? No, pero ang sinabi niya, sa araw na yaan, ay makakasamba kayo sa Panginoon. Ibig sabihin, once na magkaroon na ng altar at imahe niya, pwede mo na siyang sambahin, yung Diyos. Kayo, hindi niyo yan ginawa. Teka lang, moderator. Kaya ang sinasamba nyo si Moderator. Satanas, ang Diablo. Kayo dapat pagbintangan namin eh. Sino sinasamba nyo? Wala naman imahe. Anong patotoo niya na sinasamba nyo si Kristo? Ang Diyos. Okay, O, next si question Satanas tayo, bro. yan, Next ang sinasamba Di, mo. Sa demonyo sige. yan. Ilang minutes na lang, next moderator. question. Teka muna, 20 seconds pa. Nanggugulo ka. Magtatanong ka lang pala ng Sige, oras. sige, sige, sige. Mr. Moderator, nanggugulo. Nagtatanong lang pala ng oras. Akala mo may objection eh. Sige, Hindi, tapos kasi last nagsalita- question na, last Patapusin mo question ako. na. Last question, last Nagsasalita question ako. na, last question na. Hindi pa ako tapos magsagot eh. Magtatanong sige, ko lang sige, ng sige. oras. Tapos sige, sige. papaliwanag ako. Sige. Sabi ng Diyos, pag mananalangin ka, hanapin mo daw yung mukha niya. So kayo, wala kayong mukha ni Kristo. Ikalawang Korinto 4:4, wala kayong imahe. Hindi nyo sinunod Isaiah 19:19. Ang sinasamba nyo talaga, mga demonyo. 'Di ba? Nangingisay, nanginginig, sinasapian kayo ng demonyo. Ikaw, no, pagiging palabintang, gawain ng Satanas ng demonyo. So kayo talaga sa demonyo. Binawasak nyo pa yung imahe. Doon sa Psalm 74, ang tawag doon, mga hangal, mga estupido. Hindi nakilala ang Diyos. So, last So, ito question ko last lang. question na Brother Predicat. Last question. Last question. So, last question ko. So, yung apostles nagtanong kay Kristo, 'di ba? Alam mo tong verse nga, paano ba kami magdasal? So, sabi doon nga punta ka lang doon sa closet tapos magdasal ka doon. Is it contradicting sa sabi mo nga pwede ka gumawa ng image or saan ba yung tama dito nga gawin natin? Go ahead. Hindi yan contradictor kasi dito sa kwarto ko, sa lugar dasalan ko, may imahe at may monotorium. At si Kristo, sabi niya, pag kayo'y mananalangin o susumpa, magiging saksi nyo ang altar at ang mga nasa ibabaw ng altar. Sinabi din ni Kristo yan. Hindi yan contradictor. Okay, so Kasi sa mga hangganan yung ibig sabihin, kalat talaga. Kung saan may sumasamba sa Panginoon, doon talaga may imahe. Hanggang sa mga hangganan yan. Letra por letra yan, bro. Next, sige na, bro. dito nagtatapos yung ating pagtatanong. Wala na tayong oras, Brother Predicat. Ngayon, dadako tayo sa 7 minutes rebuttal presentation ni Brother Predicat. Ready ka na ba, bro? Oo, ready na. Sige, So- bro. Go ahead, bro. So unang punto ko nga gusto ko i-address is kahit ayaw man yang diretsuhin sagutin, ngayong altar nga gusto ko i-stand, ngayong altar paraan lang yun ilagay mo doon yung mga sacrificial offering doon, pero never ni sinabi nga yung altar yung pillar na doon is magbow ka doon, mag-worship ka doon. Kukontra na yon sa sinabi-sabi doon sa Exodus 20, At yung sabi ko, gusto ko bagitin yung bow. Yung bow kasi, act of worship na yan,
na bawal na doon na binanggit doon sa Exodus 24, magbow ka. Although yes, may sinabi doon nga bow is honor, pero regardless whether you honor, veneration, or worship ang gusto mo, klaro-klaro doon sa Exodus 20, nga sabi doon, bow. Pag sinabi mo ng bow, regardless sa anong intention mo, is nandun ka na, sukuhay ka na sa sinabi ni God, ng Diyos. Kasi bakit ba? Sa Acts 17:29, hindi ko lang natanong, for as much then we are offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art, and man's device. So yung Diyos pala, hindi tulad ng pwede mong graven images. So sabi niya kanina kasi, contradicting na naman ulit, pinaulit ko yung tanong, ganun pa rin yung sagot niya, nga magdasal daw, andon yung mga rebulto. Wala naman doon. Ang sabi doon sa Bible, kung magdasal ka is pray. Na, but thou when prayest, enter the thy closet. Klaro dito, walang sinabi nga magdala ka ng rebulto o may rebulto doon sa closet mo. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy which is in secret shall reward thee openly. So, ito, binanggit dito, no? Nga wala talagang rebulto. Actually, gusto ko pa magtanong, nahirapan lang doon yung sa meaning ng worship. Wala, I think umamin din siya, nga wala doon sa Old Testament, ni sa New Testament, na gumawa sila ng rebulto ng Diyos. No? At tapos dinasalan. Katunayan pa nga, mismo yung serpent, nga pinagawa dati, pinasira yon kasi nagsimula na yung mga Israelites nga nagdasal doon. Gusto ko kasi clarify yung salitang worship. Once mag-bow down ka na, kahit ano pang sabihin mo, veneration, respect, or ano pa yung excuses mo, kinontra mo na yon. Kahit sabihin mo pa yon si God. Kasi kung sabihin mo mali pala doon sa Isaiah 9:24, ibig sabihin sinungaling pala si God. No? Number one, inutosan tayo nga bawal gumawa, pero pwede palang gumawa. No? Pwede yan gamitin pangkontra sa Bible So, maaari bang sinungaling si God? Si God ba ay God of confusion or God of truth? So, yun sana itanong ko kaso na short lang ng time. Bakit pinautos ng God nga gumawa bawal gumawa ng rebulto, but in the end of the day, pwede pala gumawa ng rebulto, no? Wala naman sinabi, basahin ko lang ulit. Iiwan ko lang, mali ba yung pagbasa ko? Kasi sabi dito, any image any likeness that is in heaven above. So kahit yung Diyos mismo, sabihin mo papasok ka sa kwarto mo, tapos kahit anong sabihin mo nga, ito talaga si God. Maaari bang sabihin natin nga sinungaling si God? Sinungaling ka pala God. Sabi mo sa mga Israel, bawal gumawa. Pwede pala. Wala sinabi nga Diyos-Diyosan, wala sinabi nga si Baal, hindi pwede. Sabihin na natin nga, yes, pertaining to sa idols. Kaya nga tinanong ko siya 'di ba? Narinig nyo, saan ba sa Old Testament o sa New Testament sinabi ni God nga gumawa ka ng rebulto tapos representing me tapos sambahin mo? Wala. Kahit basahin mo sa buong history, makakita ka ng graven images nga pinagawa sa Old pati sa New Testament, no? Kaya nga yung idols, no, ibang meaning niyan, representation of God yan. Bawal yan. Ibig sabihin nag-worship ka na sa Satanas. So ngayon, alam ko kukontrahin niya nga mali yung meaning ko. So ibig sabihin, si God pala nga kinikilala niya author of confusion. Gusto niya nga magmali-mali ang tao, no? Ang daming verses, hindi lang sa Exodus. Marami pa diyan Andyan pa yung verses Isaiah. Wait lang, dito sa Isaiah, sa Acts, sa Leviticus, paulit-ulit yung mga verses, no? Sa Psalms, sa Chronicles, din, pero hindi natin matapos ang oras nito. So, ibig ba sabihin, sinabi ng God paulit-ulit dito sa mga verses, dito pa sa Deuteronomy 14:69, lest not to corrupt yourself and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Tapos gumagawa sila ng mga santos na yan. Bawal nga
So ibig sabihin pala, yung Diyos ng kinikilala niya at gusto niya ipakilala ko, sinungaling. Diba? Dapat magtanong ka sa Diyos na kinikilala mo. Sabi mo, God, nga bawal. Tapos, pwede pala. Ibig sabihin, kino-confuse mo ako. Sino ba yung author of confusion? Sino ba yung sinungaling? Wala namang iba kundi si Satanas lang. Kasi, hinako, God forbid, hindi talaga gagawin to ni God nga. Mag-utos siya ng isang bagay tapos siya mismo kukontrahin lang din. Yes, mayroong pinagawa doon, mga decoration lang yon doon sa arko. Pero never yon sinabi ni God nga dasalan mo ito. Kaya nga, tinanong ko siya, no? Iulitin ko yung punto, tinanong ko siya, Boy Letra, saan mo ba mababasa sa old nga sinamba? Binanggit niya nga makilala ang Diyos doon sa pilar. Hindi ko yung altar, pero hindi ko yung binanggit yung altar. I know yung altar doon mo ilagay yung sacrifice, pero yung pillar mismo hindi yun Last 1 dasalan. minute. So, papunta ako sa punto ko, dapat kilalanin mo si God, Boy Letra. I know, kakausap mo, magsabi ka nga, panalo ka, pero tanungin mo sarili mo, ito pa talaga yung Diyos na katotohanan ng kinikilala mo. Nagsabi sa akin ng isang bagay, paulit-ulit sa maraming verses, ni yung Isaiah 19:19, sinabi nga dasalan mo, pero dasalan pala, di ba? Paano yan? Sinungaling pala yung God kinalala mo, wala daw sa Katoliko. Gawain nga yan Katoliko ako dati. Yan ang ginagawa namin. Ano mo bang kailangan patunay mo? Nakapasok ako doon sa simbahan. Yung na magdasal kami, magkikis pa nga kami sa bato. Pagtapos ng halik ng isa, may amoy na nga something, pero yun ang alam namin pero yun lang, magdasal ka lang, tapos i-examine mo yung verse nito, ask yourself, bakit nag-utos ng God ng isang bagay, tapos mali pala, go ahead. Time na ako? Sige. So, time. So, doon nagtatapos yung rebuttal presentation ng ating negative side na si Brother Friday Cat. Ngayon, dadako tayo sa interpellation, no? Pagtatanong ng ating affirmative doon kay Brother Friday Cat. Bro, Paano ba ito? ready ka na ba, bro? May minuto ba, bro? May minuto o may bilang lang yung sagot? May bro, mayroon tayong 7 minutes. Tapos kung malimbawa mayroon tayong mga objection, dinadagdagan na lang natin yung oras. Kung Alright. Tayo. So, ready ka na ba, bro, sa pagtatanong? Showdown, saan nakasulat sa Biblia, letra por letra? Huwag kayong gumawa ng imahe ng mga santo. Letra por letra. Pag may mabigay ka, talo ko. Huwag kayong gumawa ng imahe ng mga santo. Oo, meron yan. Wait lang. Sa Deuteronomy 4:16 to 19. Deuteronomy 4:16 to 19, yung Fesel, santo. Sigurado ka? Oo. Pag sinabing Fesel, santo. Deuteronomy 16. Kasi pwede ako makasagot na. Ano mo ba yung meaning ng Interrupt ka Fesel, bro? naman. Baka interrupt ka naman. Sige, babasahin ko na lang, ha? Sige. Deuteronomy, Ito sa screen. Deuteronomy 4:16 to 16. 19. Ano anong verse? 4:16. 4:16 hanggang 19. 4:16, no? Dito sa screen, bro. Yung anumang larawan, nabasa mo na sa Hebrew yan. Pag may mabasa kang santo yan, talo ko. Kasi ang dito, bro, Pesel din yan, bro. Kahit nagpunta ka sa Deuteronomy, aware ka ba doon, bro, na Pesel yan, hindi yan santo? Deuteronomy Pwede ako makasagot? 4:16? Aware ka ba na Diyos-Diyosan yan, hindi yan santo? Aware ka doon, hindi mo alam. Alam mo, hindi mo alam. Teka lang, pwede ako maka-explain sa ko? Alam mo ba o Diba? hindi mo alam? Tapos mag-explain ka. Sa Pisel? Alam mo ba na Categorical, bro, alam mo ba na yan ay 4:16, Pesel? yung ginamit mong talata, ikaw pa nagbigay, Deuteronomy 4:16, yung mga larawan dyan, Pesel pa rin yan sa Hebrew. Alam mo ba yon? Okay, moderator's time. Sige, tayo. go ahead.
Okay, moderator's time. Ang tanong bro, predicate categorical. Ito daw ang chapter 6, verse 16 ng Deuteronomio sa Hebrew, yung larawan dito. Pisel, alam mo ba na ito ay pisel? Yes or no? Ano, Okay, then yung, explain, ito bro. lang. O, pwede ko i-clarify ano bang ibig sabihin niya ng pisel. Clarificatory Pesel. question lang. Okay, Sige, clarification may- bro, may- yan ay idol. Diyos ang idol. Ito, meron akong, nandito na ako sa Deuteronomy 4:16. Pesel, idols. Pag sinabing idol, santo. So, objection Yes or no? moderator. Pwede ako mag-object. Santo tinatanong ko kasi. Mhm. So, yung objection Sige, ko pakita kasi... ko yung Hebrew. Papapakita ko yun sa akin, ha. Sige, pakita ko din sa akin. Iba-iba kasi tayong ano, no? Ayan, Deuteronomy 4:16. Ayan, idols. Ang tinatanong ko, bro, santo, holy. Idols. Oo. Pakal. From pakal. Tinan mo, click mo. Click mo yan. Idols. Click ko to. Santo ang tinatanong ko, bro, eh. Holy. Ano binibigay mo, eh. Bro, papusin time, ha? Kaya nga, Ayan, bro. grave, wood or stone. Asan yung holy dito, bro? Idols yan, eh. Ang tinatanong ko, ulitin ko yung tanong ko, Mr. Moderator. Saan talata sa Okay, Bible ulitin lang bro. Yan, nag-gets ko. na bawal gumawa ng mga holy images o sa mga santo? Saan nakasulat na bawal yan? Bigyan mo ko. Kahit isa lang. Nag-gets ko na. So, pwede Sige. na ako makasagot? Talata hinihingi ko, Mr. Moderator. Chapter and verse. So, Pero teka lang. talata bro, tapos explain. Deuteronomy 14:16 nga. Dapat basahin mo yung buong sentence. Binasa ko nga yung buong sentence. Ito nga, Huwag walang kang ang focus saints sa isang dito or word. holy. Kasi pwede ko maka-explain na moderator. Makasagot. Objection, sige, Mr. 20 seconds, Moderator. bro. Saints nga yung hinahanap ko or holy. Saan nakasulat? Letra Kaya- po letra. Bible verse. Bawal gumawa ng mga holy things or mga holy images o mga moderator, santo. Bigyan mo pwede naman ko ako. Isa lang. ma-explain yung sagot ko kasi Talata bro, ang Sige, so hinihingi ko. moderator's time. Moderator's time muna. So, ang tanong kasi bro, pwede mo naman tong isabi mo next question. Kasi challenge to bro. Nasa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Showdown daw gusto niya. Ngayon, kung tatanggapin mo, magbigay ka ng talata. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin, sabihin mong wala. So, next question tayo bro. Question ta. Ano bro, tatanggapin mo ba dito sa showdown? O, tatanggapin ko nga pero okay, so, mag-objection ko man na moderator kasi yung ginagawa niya kasi para niya kung nire-restrict sa buong meaning ng buong sentence, kumukuha lang sa isang word, basahin niya yung buong sige, bro. sentence. Asan nga dito? sige, bro. Magbabasa So, nga tayo. Ito decision ko bro. Dahil inaccept mo yung showdown, challenge, question na showdown, ang una mong ibigay bro ay talata bago yung explanation. So anong verse sige. bro? At bago yung explanation. Deuteronomy 14:16. Pwede na ako mag-explain. Meron ba sinabi mga Pakita muna santo natin, bro. dito, Showdown. mga holy? Asan? Ito, buong konteksto natin. Alang naman siya mag-explain sa sagot ko, moderator. Tanong nga yan, inuulit ko, inire-remind kita sa tanong ko, bro. Teka lang, wala Ang pang tanong basa yung ko, moderator. Ang tanong ko, meron bang nakasulat dito, letra por letra, mga santong larawan? Kaya nga i-explain ko sa iyo, 'di ba? Hindi ko na-explain ito. Okay, so moderator's time muna, moderator's time. So, okay, so ipakita natin yung talata sa showdown. Ito yung sagot niya sa showdown. Yan. Tapos, May holy dyan. babasahin. Kasi showdown to, babasahin ni Friday Cat. Ito yung verse mo, bro. Babasahin mo, bro, kung tugma ba daw sa tanong. Sige, go ahead, bro. 14:16. Teka, hindi ko masyado maklaro. 11 to 16 na yan, bro. 11 to 18 na yan, bro. Yan ang kabuuan. Kabuuan na nga, oh. Deuteronomy May nabasa ito, ang ito. holy dyan. Talo na Pwede ako. ko Pero basahin pag wala sa English? nabasa, tuloy lang, Mr. Moderator, kahit wala siya mabasa. Hindi man mabasa ko. So, pwede na ako Sige, bro, mag-explain, palakihan kita, moderator. bro. Okay. So, palakihan kita, bro. Letra yan, bro, ha? Showdown to, bro. Showdown yan, bro. Kahit wala siya Post mabasa, time tayo, tuloy. post time. Holy nakalagay or santo.
Kahit anong translation, Spanish, kahit ano. So ito, i-explain ko, no? Sa Ano Deuteronomy explanation? 14, ano ba ito, moderator? Letra por letra, bro. May mabasa. Paano ko makasagot, moderator? Okay, so ganito bro, yung showdown kasi bro, pag sinabi kasi na yung showdown, babasahin mo na yun bago mag-explain. Showdown Okay kasi nga, tinanggap mo kasi yung showdown. babasa ko, di ba? Sige, babasahin mo naman, Sir Moderator. Sige, basa. So, lest ye corrupt yourselves and make you graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female. Pwede na ko mag-explain? Explain na. Sana. Explain bro, explain. Sige. So, yung mga santos dyan, hindi Asan? ba ito likeness of male or female? Objection, Mr. Claro. Moderator. Objection. Bakit? Ba't Objection bro. nagtatanong ka? Ang sabi ko, basahin mo, may nakasulat bang santo dyan o holy? Ano bang mahirap? Sige, mag-explain ako, moderator. Okay lang? Okay. Counter mo na bro, may counter ka ba? Friday ka. Hindi, mag-explain ako. Explain na naman. So, wag mo na explain bro, moderators time muna tayo bro. Nag-explain ka na eh. Ang tanong kasi bro, okay. Hindi, nag-cut Moderators off siya time, moderators time muna. Okay, moderators time muna. Ang tanong kasi bro, ang tanong niya, challenge question kasi bro na inaccept mo. Ang tanong niya, mayroon ka bang mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ang paggawa ng mga holy images? Inaccept mo kasi bro eh. So ibig sabihin, kailangan natin basahin yung holy Babasahin images, yan, mga bro. banal. Babasahin yun. So Hindi, sa hindi binasa mo mag-explain, bro, ayon sa explain. babasa mo, hindi lang ako ang saksi doon, ayon sa binigay mong talata, wala tayong nabasa na holy. Next No, kaya, question. para malinaw naman Hindi, yun, huwag kang mag-next question. nasa iyo bro kung Wala mag-next pa. next Next question question ba tayo, tayo o Mr. hindi? Moderator. Naku. Mm. Sige na lang. Okay. Kaya, sabi mo, Sige, next question. Mhm. walang sinabi na hanapin yung kanyang larawan pag magdadasal. 'Di ba? Papasok lang sa kwarto. 'Di ba sabi mo ganon? Oo. Meron ba nakasulat na pag pumasok sa kwarto, walang larawan? May nakasulat doon, showdown. Kung may mabasa kang walang larawan doon, talo ko. Kasi sa kwarto ko may Okay, larawan so pa rin. moderator's time. Showdown pa rin yung question bro, Brother Freddy. Tatanggapin mo ba yung showdown bro o Letra por letra. next question mo? Sa kwarto, Teka walang lang, larawan. Pag may nabasa kang ganyan, talo objection ako, moderator. Parang Okay, ano dinadaya na objection, niya bro? ako. Kasi yung meaning niya at meaning ko magkaiba. Paano kami Hindi. makatugma? Tulad sa binigay ko Basa. kanina. Teka lang, Babasahin mo. pa-explain mo na Okay, ako sa so- objection ko. 'Di ba yung Sige, sinasabi niyang images ng mga santos, hindi ba yung likeness of male or female? Kasali na yun dito sa listahan. Iba lang Showdown yung to, meaning niya. Wala. Sa Hebrew, Okay pencil bro, yan. so dahil showdown yan, pwede mo naman i-decline bro. Pwede mo Move on na i-accept, tayo, pwede mo bro. i-decline. Hindi nga pwede paliwanag Pag- showdown. Ang kulit nito. Hindi pwede Pwede ka automatically. mag-next question bro. Babasahin. Kung i-decline mo, pwede next question. Oh, Ano sa next decision mo question. brother Freddy Cat? Sige, next question. Mr. Moderator, move Next on na question tayo. daw, brother, Wala naman boy. talaga eh. Next- Move on. Sabi mo, Okay, next question na daw brother boy. Decline yung challenge. alright. Sabi mo, pag manalangin, papasok sa kwarto at wala daw larawan. Sinabi ba ni Kristo na yung kwarto, bawal larawan sa kwarto? Pag may mabasa ka letra po letra, pag pumasok sa kwarto, bawal larawan, talo ko. Basahin mo. Oh. Mhm. Okay, again, brother Friday Cat, challenge question, meron ba daw larawan? No, meron. Oh, sinabi ba ni Bawal ba daw? Kristo? Pumasok sinabi kayo ba sa daw? kwarto at bawal ang larawan. Pag nabasa mo, talo ko. Parehas lang yan. Okay, tanggap Ibalik mo mo ba? yan sa Hindi sarili pwede mo. Meron parehas bang yan. larawan dyan? Oh, pag nabasa ko. Okay, so Sige. okay, basahin tanggap mo. ba? Meron bang Wait larawan lang dyan? muna, moderator's time muna sa challenge question na. So, moderator's time muna. Again, challenge question. Ngayon, tatanungin natin yung negative, yung tinatanong natin ngayon, Oh. kung tatanggapin ba niya o hindi. Brother Freddy Cat, accept ba yung challenge o decline? Oo, Ikaw nagbigay ng talata eh. Accept. Ah, sige, pag Okay, nabasa accept. mo, So, basahin natin letra por oh, letra. basahin yung natin tanong. ha. Pag wala siya mabasa, tuloy Anong lang tayo, verse? Mr. Moderator. Masaya to eh. Oh, Hindi, sige. sabi niya, Sige, di ba? basahin. Asan talata? Dapat Babasahin ko. may larawan dyan. Oo. Asan yung talata? Ikaw tinatanong, bro. Ba't ako tinatanong mo? Mamaya, pagbibigyan kita. Sige, asan yung talata? Babasahin natin. Teka lang, Sige mo. iklaro ko lang yung challenge. Di ba sabi niya nga magpakita siya ng
verse nga may larawan doon sa Mateo 6. Makinig ka. Ako may maibibigay na verse. Pag kayo'y manalangin, no, hanapin mo yung muka niya. Yun yung talata ko. Ngayon, meron kang binigay na verse, pumasok sa kwarto. Ikaw ang nagbigay niyan. Pinasok mo yung talata na yun. Ang tanong ko, sinabi ba ni Kristo, pag pumasok sa kwarto, bawal ang larawan? Pag nabasa mo, talo nga ako eh. Ikaw nagbigay ng talata, tapos wala doon. Ako hanapan mo doon. Talata ko ba yan? Basahin mo. Sige, basahin ko. But thou, Sige, basahin. when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sitteth in secret shall reward thee openly. Asan doon yung bawal ang imahe? May nabasa ka, Hindi. bawal imahe, letra por letra? Teka lang, pwede ko magsagot? Hindi pwede. Showdown to bro, ano ka ba? Showdown. Bawal imahe. Talata. Hindi ko na, sabi niya showdown siya magbigay nga may rebulto dito sa loob. Ikaw nga tinatanong ko. Okay, so moderator's time. Sir Moderator's time tayo. Moderator, pakigising mo na. Pag sinabing showdown, bro, pag sinabing showdown, manghihingi ang nagtatanong ng talata. Mandatory ikaw ang magbigay ng talata doon sa tanong. Ikaw nagbigay ng talata. Nasa iyo naman yan, bro. Di. Nasa iyo naman yan kung accept mo, i-accept mo o decline mo yung challenge. Oo. So, ano decision mo, bro? Accept o decline? Pardon me muna kasi akala ko siya magpakita na may rebulto dyan sa Mateo 6:6 kaya ko tinanggap. Sabi ko, Sabi niya, mamaya, bro. Mamaya, meron siyang may pakita. mamaya may tatanong ako mamaya. dyan. May talata ako. Hindi pala ngayon. Talata mo yan, ba't ako paghanapin mo dyan? Pinasok ko ba yan? Ulitin ko yung tanong, sa sige. binigay mong talata na yan, letra por letra, meron bang nakasulat dyan sinabi ni Kristo? Pag pumasok ka sa kwarto, manalangin ka, bawal lang imahe, may ganon? May nakasulat dyan? Pwede na ako makasagot? Letra por letra, showdown. Sige, bro, sagot, bro. Pag may nabasa ka, talo ko, showdown yan. Showdown pala. Sige, hindi na lang ko showdown, hindi na lang ko showdown. Sagot Okay na, ako. next question. Sige, Pass next na. question. Next question. Next question. Kung ako magbasa, pag kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking muka. Imahe, muka. Hanapin. Showdown. Pag may mabasa akong ganun, sabi ng Diyos, talo ka. Okay, challenge question ulit. Tanggapin mo ba, bro? Kapag mayroon na siyang mabasa na hanapin ang mukha ni Kristo. Yan, hanapin ang mukha ng Diyos. Mahirap kasi Mukha na ng mag-showdown Diyos. ng itong tao Hindi na naman ito mukha ng kasi yung meaning niya iba sa meaning ko. Hindi, So, hindi babasahin na ko Basahin na. lang, bro, walang Basahin meaning. mo na lang. Oo, Walang babasahin meaning. lang. Hindi na lang Walang ako interpretation. mag-showdown kasi kanina yung similitude of man iba yung sa Okay, akin. decline? Oh, decline. Okay, brother, bro, decline. Next question tayo. So, hindi mo alam na may talata noon na pag manalangin daw, sabi ng Diyos, hanapin nyo ang aking mukha. Hindi mo pala alam may talatang ganun. Pwede ako kasagot. Hindi mo alam Meron- mo. Sagot na, bro, Meron 30 seconds. Meron siguro, pero walang sinabing graven images ibig dyan. Kung meron ka mang mabigay, nga gumawa ka ng graven image, ibig sabihin sinungaling ang Diyos mo. Bakit? From Old Testament, papunta sa New Testament, sa Acts, sa Leviticus, sabi niyang huwag kang gumawa, similitude sa nasa langit, nasa lupa, tapos gumawa pala. So, ibig pa sabihin, yung unawa mo sa Bible, i-question mo, bakit dyan sa mga ibang talata, bawal, tapos pwede pala. So, yan ang tanong mo sa sarili mo. Yun ang sagot ko. Go ahead. Okay, next question. Ang tanong ko sa'yo, nakaintindi ka ba ng Hebrew? Para sisisihin mo ang Diyos. Pag nagkakamali ka ng interpretation, sa Hebrew ng sinasabing mo huwag kang gagawa, idols yun. Pesel, naintindihan mo ba talaga yung pesel from the word pakal? Nag-aral ka ba niyan? O hindi? Sisisihin mo ang Diyos? Nag-aral ka ba Pwede niyan? ako makasagot. Tsamba-tsamba lang, basa-basa Okay, lang. sagot. 20 seconds. Oh. 20 seconds, Ma- sagot. Mahirap kasi yan sa'yo kasi iba yung kinukuha mo nga Objection, meaning. Mr. no? Moderator. Kasi, Kaya, Mr. hindi Moderator, pwede. Yun hindi ang may sagot ko objection eh. ako, hindi mo sinagot eh. Sabi ko kung nag-aaral ka ba. Kasi Mr. Moderator, dinidecline niya yung kay Dr. James Strong, yung sa Strong's Concordance, na yung Grebenting, idol, hindi any. Yung any doon, yung likeness, sige. pero yung image, idol. So, yun yung reference Okay, so- ko. Ang tanong ko, sabi Okay. mo, pag nagkontra-kontra, ang tanong ko, nag-aaral ka ba ng Hebrew para kukontrahin mo si Dr. James Strong? Nag-aaral ka ba? Okay, so may counter objection ka ba, brother Freddy Cat?
Oo, may counter ako. Siya mismo hindi naman nag-aral ah. Nag-ano lang kami ng reference at reference. Hindi naman siya siguro Hebrew scholar. Hebrew scholar ka ba, Boy Letra? Objection, Mr. Moderator. Ang pinaglaban ko Sige. dito, hindi naman ako yung gumawa ng Strong's Concordance, but ako ang kine-question niya. Ako ba gumawa nito? Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, siya o itong referensya ko, dinecline niya yung referensya ko. Ako tinanggap ko. Kaya hindi niya ako pwedeng questionin. Tinanggap ko eh. Tanggap nga lahat ng protestante to eh, Strong's Concordance. Siya hindi niya tanggap. Gusto niya graven image. Ayaw niya nung idol. Ngayon ang tanong ko, no? Nag-aral ka ba ng Hebrew para kukontrahin mo si Dr. James Strong? Nag-aral ka ba ng Hebrew? Okay, Ako so hindi ko kinontra eh. moderators time muna tayo. Okay, moderators time tayo. Moderator So, tayo. ito yung ito yung decision ko, brother Boy Letra. Yung tanong mo, bro, lagyan mo ng categorical doon sa last para ano yung tanong? Lagyan mo ng yes or no para alam talaga ni Friday Cat na yun ay categorical question. Sige, go ahead, bro, paki-reconstruct ng tanong. Nag-aral ka ba ng Hebrew para kontrahin mo yung sinabi ni James Strong dito Tama sa yun, concordance? tama yung tanong ni Boy. Yes or no? Wala Okay, akong yes or no pakialam muna, na kasi hindi ko naman Objection, Mr. kilala. Moderator. Yes or no? Walang Okay, so- pakialam. Moderators time. Okay. Okay, brother Friday Cat yung Sige, tanong. Nag-aaral ka ba daw ng Hebrew para ikontrahin si James Strong? Yes. Sige, or pwede no? na ako sumagot. Yes or no muna. Pagkatapos Yes or ka no? ng Yes or no muna, kategorya, tapos sagot ko. sagot. Yes or no? No, Oh. answer, sagot no. Tapos sagot ako no. Hindi 20 ka naman seconds. mag-alala kasi meron naman tayong translation dito online, no? Tulad lang yan sa dictionary, kung may Chinese, ngayon may translation tayo sa English, ibig sabihin hindi mali yan kasi hindi ka naman Chinese, no? Meron na tayong dictionary kaya nga modern na tayong technology, ginagamit yan para sa advantage natin, no? Hindi naman siya Hebrew scholar eh. Malay mo, mali din yung pagkaintindi niya, di ba? Tanungin mo din yung sarili mo kung Hebrew scholar ka kasi may mga ibang kahulugan dito, nga graven image ang sinusulat dito sa King James version. Ewan ko kung saan niya kinuha yan sa Strong Exhaust Concordance, pakal carved graven image. Ano ba, hindi ba siya nakaintindi ng graven, yung inukit and other terms, no? Marami yung example sa mga verses, no? Paano ba siya maging graven image? Graven nga inukit eh. Tagal ng ano niya, bro. gumawa 20 yung- seconds Okay, lang. next question tayo, bro. 20 seconds Next question. Next question. Sabi mo sa translation ka nagbabase. Pag binasa ko sa translation ng English na idols, do not make any idols. Hindi graven image dun sa Exodo 20 verse 4. Aminin mo, nagkamali ka na naman. Na hindi lahat ng translation, graven image, may idols din. Pag mabasa ko, Nalagyan mo ng categorical, bro. Yun ba yung Pag categorical mabasa question, ko, bro? bro, Lagyan mo ng yes or no aminin mo. sa last. aminin mo, bro. Pang ilang question na to? Last na to? Last na yan, bro. Last na yan. Last question? O sige, ito na lang yung Oo, last question ko. question. So, hindi ka nag-aral ng Hebrew, tapos kinontra mo si James Strong na doktor ng theology. Yun yung gusto mong palabasin para paniwalaan ka na. Yun ba yung paninindigan mo? Na kinokontra mo, kinokorek mo si Dr. James Strong na isang doctor of theology, kinikilala ng halos lahat ng mga protestante. Kinikilala yung Strong's Concordance, namumukod tangi ikaw, kinontra mo yung Strong's Concordance. Tapos inamin mo, hindi ka naman nag-aaral, yes or no? Yun ba yung gusto Pwede mong ako sumagot? palabasin, yes or no? Okay, yes or no muna, bro. Tapos at 20 seconds. Yes, kukontrahin ko. Kasi hindi naman lahat ng scholar tama. Tulad ni Bar Ehrman, scholar yon. Nag-study yon sa Bible, mas mataas yung kaalaman natin. Pero nang nangyari, ateista siya. So, ibig sabihin, dahil Bible scholar siya, abay, mag-ateista na din tayo kasi siya yung source. Anong sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. Hindi yung scholar na sinasabi mo. Although maganda yung reference, but you have to compare also if scriptural based ba yung sinasabi mo. Hindi yung sabi lang, porket sinabi ng scholar nga, hindi ko man kilala, i-under ko na doon. Dapat scriptural based. Kahit sabihin mong idol, meaning ng idol, representative kay God, wala pa rin, sako ka pa rin kasi image Okay, or representative of God. Okay, Dito salamat. nagtatapos yung, bro, dito nagtatapos ang ating pagtatanong. Ngayon, dadako tayo sa
Conclusion. Conclusion, ikaw mauuna, Brother Friday Cat. 5 minutes 5 conclusion. minutes. Ah. Mm. So, ready ka na ba, bro? 5 minutes conclusion. Oo, ready na ako. Sige, bro. Go ahead, bro. So, nahirapan talaga si Boy Letra kasi una tinanong ko siya, mayroon ba diyong sinabi nga magdasal ka sa image? Nagsabi, ano pa siya nga, hamon pa siya nga, mayroon daw siyang pakita, pero wala naman. Ni mismo yung similitude ng male or female, hindi siya nakaintindi. Yung gumawa ka ba ng imahe na santo, whether si San Peter ba yan, San John, hindi ba yan similitude ng lalaki at babae? Under na yan sa kategory eh. Ni ganong meaning, kailangan talaga word by word. So kung sabihin na love your neighbor, tapos yung neighbor mo pangalan si Jonathan, tapos sabihin mo ngayon nga, uy, wala man Jonathan nakasulat sa Bible, ibig sabihin hindi ko mamahalin. So ibig sabihin, by context mo din iintindihin yung nakasulat sa Bible. Yung neighbor, yung kasama natin, yun ang mamahalin mo. Kailangan ba name by name? Si Jonathan, si Lister, wala man nakasulat dito. Ganon din yun. Similitude by male and female, ano ba under dito? Yung santos ba nga sinasabi mo? Kasing uri ba yon ng mga tao? O, di ba? Kaya siguro, tumakbo ka na doon sa Deuteronomy 14:16, napansin mo din, nga dihado ka talaga kung pinapatuloy mo. Mahirap talaga sa iyo makipag-showdown kasi binabago mo yung meaning para mag-agree lang sa iyo, no? Tapos sa iba din yung scholar din. Wag kang mag-ano sa scholar kasi yun nga may scholar din nga hindi naniwala sa Diyos. Tapos ano ba yung pinupunto mo nga puzzle? Puzzle dito nga sa Hebrew, hindi ko ba marunong magbasa? Kailangan mo ba? Kaya nga may dictionary, kaya nga may interlinear para makatulong natin. Anong ibig sabihin yan? Ikaw may mismo, hindi ka nga Hebrew eh. Gumagamit ka nga ng interlinear tapos binabalik mo yan sa akin nga hindi ako nakaintindi kasi gumagamit lang. Basahin ko. Strong concordance, exhaustive, from Pakal, an idol, carved, graven image. 5 minutes na ba? Sorry. Naka-open mic pala ako. Okay, so naka-open mic. Pa-mute mo na, bro. Sige, continue, bro. Continue. So, ano ba yung meaning ng graven image, no? Parang nahirapan sa pagkaintindi eh. Yung graven image kasi, once umukit ka na, bawal na yon. Makita mo naman eh. Nga wala sa old, wala sa new. Graven image refer to an idol or physical representation of a deity crafted by human hands, worship or venerated. So, yun nga, yung mga meaning niya, mahirapan talaga siya mag-intindi ang Bible kasi binabago niya yung meaning niya. Pati similitude of male and female, hindi na yung kasama yung santos doon. Similitude of male and female, hindi mo yun na-gets. So sana kailangan ka talaga ng matinding pagdadasal kasi yung graven image, hindi mo naiintindihan. Idols daw. Kahit gamitin mo yung meaning ng idols, sige, pabigyan kita. Ano bang ibig sabihin ng idols? Idols, representation of God. Idol, kahit i-represent mo si God, bawal pa rin yun. Any likeness of heaven, baguhin mo pa rin yung meaning. Then in the end of the day, sinasabi mo lang sa amin, nga sinungaling pala yung Diyos mo. Diba, yung mga Katoliko dito magtaka, bakit ba yan dyan sa old? Sinabi dyan nga bawal, tapos ngayon, pwede pala, according ni Boy Letra. Diba, naglalagay ka lang ng seed of doubt eh. Na put in question yung faith ng Christianity. Sabi ng God, isang bagay, tapos bawal pala. No? Dapat, hindi man kailangan word by word talaga, but itindihin mo yung context din. No, kasi, yun nga, binigay ko yung neighbor. Kailangan pa last 1 minute, bro. Okay, salamat. Last 1 minute. Last minute. 1 minute pa, bro. No? Sige. So, in the end of the day, napatatayan na talaga natin. Kasi tinanong ko, gusto ko lang puntahan yung punto. Nga wala talaga siyang mabigay nga verse. Nga sabi ni Diyos, nga gumawa ka ng graven image at dasalan mo. Siguro may mabigay siya nga, hanapin mo mukha ng Diyos. Pero, mukha ng Diyos, wala nang sinabi, ukitin mo ha, tapos ilagay mo dyan sa closet, tapos dasalan mo. Pati yung Matthew 6:6, i-challenge pa niya ako, i-counter ko yan sa kanya, wala naman sinabi doon, nga may mga graven images.
pati doon sa mga si Paul, si John, wala naman nagdala sila. Kapabasa ko nga sa Acts, nga si God hindi sa gawa ng kamay ng tao. Time na. Sige, salamat. Okay. So, time. So, time na. Nasigawan ka na. Dedikat, no? So, 5 minutes, bro. No? Okay, so 5 minutes bro, conclusion. So ito, si Friday Dikat at yung mga ibang mga protestante gagamit ng talata, wala naman palang nakasulat. Ginagamit yung salita ng Diyos, wala naman doon yung nakasulat. Matthew 6:6, sinabi, pagpasok mo sa kwarto, bawal ang imahe. Kaya sinabi pumasok sa kwarto, wag mong ipagpasikat yung pagiging madasal-dasal ka. Parang baka Diyos ka. Ganon. Gawain yung mga born again yan eh. Lahat ng mga protestante, gawain nyo yan eh. Di ba nagsakalsada? Punta kayo sa kalsada. Bro, pag-pray kita ha, makadiyos ako eh. Bro, pagdasal kita, makadiyos ako eh. Papakita nyo sa mga tao, bibidyohan nyo. Sa inyo tatama yan. Sinabi lang dyan, pumasok ka sa kwarto, pag mananalangin ka, wag mong ipagpasikat na magaling ka magdasal. Hayaan mo ang Diyos ang makakita sa mga ng lihim na mga ginagawa mo at gagantihan ka. Yun yung nakasabi dito. Hindi sinabing pagpasok mo sa kwarto, walang imahe. Sabi nyo, talagang mga damay-damay na lahat ng mga dito. Meron nakasulat dito, gamit kayo ng gamit ng talata. Boy letra, Matthew 6:6, sinabi ni Kristo, bawal imahe. Wala nakalagay dito. Wala nakalagay dito. Bagkos ang sabi doon sa 2 Kronika 7:14, kung kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking muka. At ang mukha na yun, katuparan si Kristo. Siya ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa nahayag sa mukha ni Kristo na ang mga hindi nakakilala at hindi nakakita ay binulag ng dyablo. 2 Korinto 4:4. Tapos gagamit. Sinabi na nga hindi nga yan lahat ng larawan. Binigyan kita ng referensya. Strong's Concordance. Hindi ka naman nag-aral ng Hebrew para kontrahin yan. Ako hindi ko kinontra. Ba't ko naman kukontrahin? Tama naman. Ikaw nga kumontra eh. Tapos sabi niya, kukontrahin ko. Kasi hindi naman lahat ng scholar. Yung iba naman nag-atheist. Kala ko kukontrahin mo kasi may mali. Kasi nakita ko mali, boy letra, ni-research ko mali eh. Hindi ganun eh. Ang paliwanag mo, kasi hindi lahat ng atheist. Atheist ba si Strongs? Naging atheist ba siya? Catholic ba to? Para papanigan ako? Katotohanan tong ginawa niya. Si doktor yan eh. Ako tinutulan ko ba? Hindi. Tapos ako tatanungin mo, mag-aral, ba't ako kini-question mo? Hindi naman ako tumututol, pabor nga sa akin. Parehas kami. Binigay ko sa'yo. Ikaw ang tumututol. Tapos isisi mo sa Diyos. Diyos, binibigyan ng kalituhan. Hindi na nga, para nga hindi ka malito, binigay ko na nga mga referensya. Nalilito ka pa rin? May problema ka bro. Matindi problema mo. 2 Korinto 7:14, basahin mo yun. Kung kayo'y manalangin, hanapin nyo ang aking mukha. Kaya sa mga kwarto namin, nagtatago kami ng dasal, hindi kami nagpapasikat sa kalsada, nagdadasal kami, pero nandun pa rin yung mukha ni Kristo. Kasi sino man nakakita sa akin, siyang nakakita sa Ama. Di ba? Sinong dinadasalan nyo? Pag nagdadasal kayo sa kwarto. Yung mga ibang born again nga, dami nga mga imahe ng mga kung ano-ano na lang. Imahe ng mga puno nyo. Imahe ng mga bulaang propeta. Pag bulaang propeta, karumal-dumal yan. Pasok na rin yan sa mga unholy. So unholy na rin yun. Ang dami kong talata, no? Isaiah 19:19, wala. No, dyan pa lang may mga talata pa nga ako kay Mama Mary, kaso hindi mo nga matutulad to. Pag dinagdagan ko pa, wala. Dadami lang ng dadami problema mo. No? Ang problema niyan, bro, kinukontra mo yung salita ng Diyos. Delikado kasi to eh. No? Tapos pinapaliwanag ko sa'yo ng hayagan, niluloko mo sarili mo. Nagpapalito ka. Kung tama yung sinasabi mo, boy letra, kinontra mo ang Diyos mo kasi nagbibigay siya ng kalituhan. Ako ba nalito? Ikaw ang nalito. So yung Diyos mo yun, sino yung Diyos mo? Si Satanas. Di ba? Juan 8:44,
ang ama ng diablo, ang ama ng kasinungalingan si Satanas, iyon yung gumugulo sa utak mo. Kasi may nakabarang aral ng diablo, magbintang. So wala kang mababasa dito, letra por letra, bawal kayong gumawa ng imahe ng mga santo. Lahat ng talata dito patungkol sa paggawa ng larawang inanyuan, tinignan ko na yan, puro pesel. Pesel ay karumal-dumal. Hindi mo alam yon. Hindi mo alam mag-distinguish ng mabuti at masama, bro kasi hindi ka nag-aaral, no? Ikalawang Korinto So last 1 minute, bro. 1 minute, bro, last. Salamat. Ikalawang Korinto, no? Talatang 14. Sapagkat anong paikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pagkasasama mayroon ng kaliwanagan at kadiliman. So hindi mo alam yan eh. Kaya nalilito ka, no? Sabi dito sa unang Korinto 10:20, itaas mo lang yan. Hindi ka maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon o sa kopa ng Panginoon habang nakikisalo sa hapag ng mga diablo. Kaya kailangan alam mo yung tama at mali. Hindi mo pwedeng paghaluin. Kaya mayroon ako sa iyong binibigay ng mga talata, batayan yan, salita yan ng Diyos. Kung ayaw mo pa rin tanggapin, malaki talaga problema mo. Ang gagawin mo dito, pag nakuha ko yung record, i-replay mo, panoorin mo ulit, magpakumbaba ka, at tanggapin mong nagkamali ka, sabihin mo sa Diyos, dinaya ako ng mga bulaang propeta. No? Ayoko pong mapunta sa impyerno. May mga talata pala dito, huli ko na nalaman. Kung hindi pa ako makipagdebate kay Boy Letra, hanggang ngayon, hindi ko pa rin malalaman. Ngayon, nalaman ko na. No? Balik loob na ako sa'yo. Diyos, patawarin mo ko. Ganun ang gawin mo. Kahit sa kwarto, magdasal ka ng ganun. Diba? So, time na tayo, Brother Boy. So, Alright. dito nagtatapos yung ating mainit na debate sa umagang ito, madaling araw. Ngayon, sa mga gustong umakyat, sa baba, baka gusto niyo magtanong, open, Brother Freddy Cat, open ka ba sa mga katanungan ng viewers Hindi, natin? na kasi 3:44 na Tutulog power na yan. ako. Magpasalamat na lang ako. Okay, so Sige. pasalamat na lang. Dadako tayo sa pagpasalamat. Bauna muna si Brother Freddy Cat. Sige, bro. 1 minute, bro. Salamat sa Diyos sa opportunity na ito para i-test natin yung iba't ibang opinion. Wala namang pilitan, wala namang masamang loob. Salamat din para sa binigyan mo kong opportunity, Boy Letra, para ganon, makausap kita ukol sa aking paniniwala nga about sa Bible at meron din ako na get sa iyo at nakita ko din yung mga weak na points na nakita ko din yung mga weak points mo. At yun nga, salamat kasi naka-learn ako ng mas maayos na ganitong usapan. At salamat sa mga audience din pala. Salamat sa SIC, sa host kasi maganda yung pagka-moderator niya. Yun lang. Pa-work na din ako. Salamat, So, Boy Letra. 1 minute sa'yo. Sige, salamat din, bro. So, 1 minute din sa'yo, Brother Boy Letra, sa pagpapasalamat. Salamat sa Diyos sa magandang pagkakataon na ito binigay niya sa akin at maipahayag ang kanyang saloobin patungkol sa salita ng Diyos na tuloy na ang ano ba talaga ang nakasulat dito sa Bible, kasi itong Bible napakakapal talaga nito, guys, no. Kaya nga Friday Dikat, sana mapagnilay-nilayan mo to, hindi naman masama, no. I-replay mo, yun lang yung payo ko sa iyo. At mabait naman to si Friday Dikat, no. Ganun na sa labanan ay ganun tayo, no. Pero ito pasasalamat, no. Magpapasalamat ako sa iyo, no. Ayun yung rules eh. So salamat, bro, no. Sana marami kang natutunan. At sana, bro, wish you all the best, bro. Sana matagpuan mo yung katotohanan. Alam ko wala kang church. So sana magdasal ka mamaya at para butin yun yung puso at ituro sa'yo ng Diyos, kasi alam ko ang banal na Espiritu Santo kikilos talaga sa yun kasi mabuti naman yung puso mo eh. So sana magdasal ka mamaya, bro, ha. Yun sana gusto ko, bro, magdasal ka mamaya at itanong mo sa Diyos ano ba ang dapat kong gawin. Magdasal ka sa banal na Espiritu Santo at Diyos ang magagabay sa iyo, bro. Sana matagpuan mo yung katotohanan. So yun lang. Sana mo din, Mr. Moderator, no? Okay, PM na lang. Okay, salamat dito kasi mag-work na nagtatapos. ako. Ingat kayo. Sige, bro, salamat. Bro, dito nagtatapos ang ating debate sa paksang patutunayan ang rebulto ng mga Katoliko ay biblical. So, maraming
Una sa lahat, maraming salamat sa ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At ganun din sa inyo, no? Brother Friday Cat at Bro Boy Letra, sa napakalinaw at maayos na usapin. No, marami tayong natutunan, mga viewers natin sa baba. Talagang marami tayong natutunan sa kanilang usapan. So, hindi po siya magulo. Talagang napakalinaw. So, yun lang. Maraming salamat mga bro. O sa mga gustong umakyat, pwede kayo magtanong. No? Andito si Brother Boy Letra. Open siya sa lahat ng mga gustong magtanong. Pwede kayong magtanong dito. Ang ganda ng usapan. Ang ganda ng usapan, bro, no? So, yun lang. Dito nagtatapos natin debate. Open na tayo sa mga katanungan. Sa mga gusto umakyat. Napalabad pa tayo ng debate, no? Gabi na eh. Salamat ha. Magandang banding natin to, Brother Sek ha. Sige. Natawa ako ng pilitan eh. Inipit mo kasi. Natawa ako kay Friday Cat. Pero mabait siya kausap ngayon, bro. Hindi siya ganun sa dati. Kasi ang gulo kausap nun eh. May Pero rules kasi maganda pag may rules eh. Mapipilitan siya sumunod talaga. Mabait naman si Friday Cat, talagang ala eh. Ganun talaga. Dami ba namang mga ngaral na mali? Mapakinggan niya lahat yun eh. Naawa Kahit din siya ako.